Pagkatapos mamatay sa sobrang trabaho, napadpad ako sa isang sinaunang mundo. Hindi ba nag-o-overtime ako? Paano ako napunta sa isang sinaunang tribo? Sino ka? Paano ka napunta rito? Ako si Luyaw, pagkagising ko nandito na ako. Anong nangyari dito? 3 araw na ang nakalipas, sinalakay ang aming tribo. Marami sila at may mga sibat na bakal. Ito na lang ang natitira sa amin. Walang apoy, walang pagkain, at sa labas ay may bagyo at nyebe. Ito na yata ang wakas nating lahat. Magsindi ng apoy. Kung walang apoy, hindi tayo makakaligtas ngayong gabi. Subukan muli, huwag sumuko. Hindi ako pwedeng mamatay dito pagkapasok ko pa lang. Uling na nasa ibabaw, minahan ng karbon na may magandang kalidad. Nasusunog, katamtaman ng pagiging hindi tinatablan ng kahalumigmigan. Natuklasan ng bagong bagay, dagdag 5 libreng attribute points. Hindi pala yun panaginip, totoo pala ang sistema. Ito pala ay uling, pwedeng sunugin. Ang itim na batong ito ay pwedeng mag-apoy. Subukan natin at malalaman. Gagamba sa kuweba, arthropod. Napakatigas nito. Pwedeng gamitin sa pagtahi ng sugat o paggawa ng lubid. Natuklasan ng bagong nilalang, dagdag 5 libreng attribute points. Ito ang aking sistema, subukan ko. Ang kasalukuyang sistema ay naka-unlock na ng 2 species. Kapag umabot sa 30 ang progress, makukuha ang beginner reward. Teknik ng apoy na lobo. Kapag na-unlock ko ang huling isa, makakagawa na ako ng apoy. Lahat, huwag kayong tumayo lang. Ay, may mga lobo na pumasok. Kung wala pa ring apoy, ayan, susuriin ko ito. Lobo na bakal, huwag kang mabangis, kumilos ng maingat. Pagkatapos, paglaban sa lamig, natapos ang unang misyon. Nakuha ang reward, teknik ng apoy na liyab. Nagtagumpay ako. Wo Chunsong, sagutin mo siya at ilayo ang mga lobo. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. Ano? Himala, himala. May apoy na. Iniligtas mo kaming lahat. Chief, kahit may apoy na tayo ngayon, pero wala tayong pagkain. Sino ang sasama sa akin upang maghanap ng biktima sa labas? Kahit na puro nyebe sa paligid, kailangan naming makipagsapalaran na mamatay. Pero tayo, kailangan nating magsama-sama at sumulong. Chief, ako na. Chief, sasama rin ako sa iyo. Anong problema? Sa ganitong panahon, halos imposibleng makahanap ng biktima. Ang lumabas ay parang magpakamatay. Pero may paraan ako. Malapit dito, tiyak may lawa, di ba? Tiyak na may isa. Pero wala ring silbi ang pumunta doon, imposibleng makahuli ng isda. Ang lawa ay matagal ng tuluyang nagyelo. Chief, may paraan ako. Kapag kayo ay nangangaso sa labas, dalhan mo ako ng ilang matigas at tuwid na kahoy. Sige, naniniwala ako sa iyo. Mabuti, susunod. System, magdagdag ng puntos, lahat sa lakas. Wala pang biktima. Matagumpay na na-unlock ang item. Bawasan ng isa ang diferensya. Gantimpala, life skill. Diferensya sa bilang, level 1. Gantimpala, may attribute points. Isang tao. Sumama sa akin sa yelong bahaghari. Si Muhong ang pinakamalakas na tao sa ating tribo. Kahit siya ay hindi makabasag nito, umakyat ka. Pero sa ganitong kalaking ingay, kapag nabasag ang yelo, matatakot din ang mga isda at tatakbo. Binata. Propeta, naligtas na tayo. Nahanap ko na kayo. Ang mga taong ito ay buhay pa pala. At may ganitong paraan pa ng pangingisda. Patayin silang lahat. Nakahuli ka pa ng ganito karaming isda, Shuang yan. May tanong ako, ang yelo natin, hindi ba dapat sabay-sabay na lang lumangoy palayo ang mga isda sa ibaba? Paano ka nakakahuli pa ng ganito karaming isda, dahil nang mabasag ang yelo, naakit ang lahat ng isda sa hangin, at umahan para huminga sa ibabaw ng tubig. Ayun pala. Ang galing mo talaga. Itong mga isda, nakapagpatabasa siya ng buong tribo sa isang araw. At saka, nabigyan mo pa kami ng apoy. Ang pangalan mo ay Luyaw. Tama ba? Ikaw ang tagapagligtas ng buong tribo. Ako ang nagsasalita para kay punong tribo. Taos pusong nagpapasalamat sa iyo. Napakasarap nito. Tama nga. Sino ba naman kasi ang nag-ihaw nito? Ang lamig ng hangin ay grabe talaga. Hindi maganda. Apoy. Ganyan lang. Hindi talaga matitirhan ng yungib na ito. May paraan ako. Kailangan natin ng pinto. Pinto, ano iyon? Kapag nagawa ko na, malalaman ninyo. Muhong, kailangan kita. Magdala ka agad ng mga tao para magputol ng puno. Sige, susunod na. Ako naman ang aaksyon. Sa ilalim ng pag-andar ng sistema sa pagbuo, gagawin itong kusa ng sarili. Mabilis pa sa kidlat, nabarahan ang siwang ng pinto. Ilipat mo ito sa bungad ng yungib. Naharangan na ang hangin, hindi na talaga malamig, astig talaga, para itong likha ng isang Diyos.
Hindi lang basta harang sa hangin. Kahit mga lobo hindi na makakapasok. Itong bagay na ito, ang tawag ay pinto. Ligtas na ang yungib na ito ngayon. Nabuksan ang gantimpalang gamit, katutubong pinto, gantimpala ng malayang katangian na 5. Kahit napadpad ako sa primitibong mundo, ubos naman ang aking espesyal na kamay. Kailangan kong mabuhay ng maayos. At saka, kailangang mas bongga ang buhay ko kaysa noon bago ako napadpad dito. Hindi maganda. Bumalik na naman ang mga lobo ng yelo. At sa tunog pa lang, sa pagkakataong ito, baka buong grupo na ng mga lobo iyon. Kung wala ang pintong ito, lahat tayo magiging pagkain ng mga lobo. Hindi pwedeng hayaang nakatambay lang ang mga lobo sa bungad. Kailangang ubusin natin sila, patayin. Pero hindi tayo makalalabas ngayon. Hindi na kailangang lumabas. May pinto tayo. At ang pinto, pwedeng buksan at isara. Gamitin ang mga kahoy na natira sa paggawa ng pinto. Tapos lagyan pa ng matutulis na bato. Makakagawa tayo ng mas mabagsik na sibat na bato. Magbukas ng siwang. Ayos. Ngayon lusog tayo palabas. Ubusin natin sila. Tagumpay tayo. Sa dami ng karne ng lobo na ito, sapat na para mabuhay tayo ng kalahating buwan. Mula ngayon, ikaw na ang aking boss. Hindi pwede, bagaman isa lang itong batang lobo ng niebe, mas malakas pa rin ito kaysa sa mga tao ng maraming beses. Ang distansyang ito. Delikado na si Luhod. Nakakatakot na lakas, boss. Bakit hindi na lang tumakbo ng buong bilis at maglaho? Diretsong tapusin ang mabangis na hayop na ito. Wala ngang ibang lobo ng niebe na lumitaw. Ang dapat ipagmalaking sagisag. Pero ang munting lobong niyebeng ito, hindi ibig sabihing tiyak na mananalo. Muhu, kunin mo ang inihaw na isda at dalhin mo dito. Sige po, boss. Nagpapakatatag ako para sa inyo. Hayaan ninyo akong maging amo ninyo. Kung hindi, patay. Lobo ng niebe, paanong hindi nito kami aatakehin? Sa panahong ito ng mga taong lobo, dapat hindi pa sila nakapasok sa yugto ng anino. Ako ba ay magiging unang taong sisuko na parang aso? Ihakot ninyong lahat ng mga lobong niebe na ito papasok sa kuweba ng bato. May karne ng lobo na tayong makakain na. Sino ba ang lalaking nagbagsak ng mga balahibo? Sila mismo, ang sumalakay at nang agaw sa ating tribo. Halos 10 na lang ang natira sa daan. Abutin natin dito. Bilis, bumalik sa kuweba ng bundok. Isarado ang pinto. Hindi pwede. Ang mga taong iyon, wala silang watawat noon, kaya umalis sila. Yung taong kanina, tiyak na babalik para magpaalam sa buong tribo. Kung hihintayin pa natin sila, at sabay-sabay silang aatake, magkubli tayo rito, tiyak na mamamatay tayo. Kaya kaya nating depensahan ito, pero siguradong hindi natin sila matitibag. Kung gayon, ano ang sabi mo? Ano ang dapat nating gawin? Punong tribo, kung makikinig kayo sa akin, iwan natin ang kuweba ng bundok, at humanap ng panibagong lugar na matitirhan. Tungkol naman sa mga nakuhang yaman sa labanan, iwan na nating lahat. Sige, makakapangako ako sa inyo, pero nasugatan si Muhong. Hindi na siya makakatakbo ng maayos ngayon. Hindi natin pwedeng iwan siya. Punong tribo, magsiuwi na ang lahat. Huwag ninyo akong alalahanin. Ang sugat ko. Wala na itong lunas. Nakalimutan mo na ba? Noon pa man may mga kapatid na tayong. Mas malala pa ang sugat kaysa sa akin. Pero pagkalipas lang ng ilang araw ay nangyari. Kalokohan. Namatay na naghihirap. Impeksyon. Dahil iyon sa impeksyon. Ano iyon? Dalhin mo na siya pabalik sa kuweba ng bundok. Kaya ko siyang iligtas. Babalik ako agad. Sa paligid dito, tiyak na may matatandang ninuno na. Gamot na halamang gamot para sa mga sugat sa labas ng katawan. Saan ba? Natagpuan ko na. Nagtagumpay na maihalo ang bagong uri ng halaman. May 5 bonus na puntos sa sariling katangian. Ayos na ayos. Siya mismo ang hinahanap ko. Ayos na ayos. Nakuha ko na. Kailangang bumalik agad. Sige. Ano naman iyon? Kapag nabali ang paa na ito, ipahinga mo sa sugat. Ang sugat na natamo mo ay kusa ng gagaling. Talaga bang gagana ito? Ang sugat ko, bigla na lang, wala nang kirot. Ang himala naman, ikaw. Talagang isang henyo ka. Bilis, umalis na tayo rito. Baka maabyutan pa tayo ng mga iyon. Pasensya na, hakbang-hakbang lang. Nawalan na tayo ng oras ng husto. Hindi na tayo aalis. Hindi aalis, pero wala nang ligtas na matitirhan dito. Hinahabol nila tayo, madali lang. Patayin na lang silang lahat, tapos na. Hindi mo alam, hindi lang sila marami, may mga bakal na rin sila. Hindi natin sila kayang tapatan sa armas. Ako, makakagawa ako ng mas malakas na armas, na malayong mas mahusay kaysa sa kanila. Ito ang materyales para sa busog. Sunod. Pwede tayong gumawa ng pana mula sa nababaluktot na kahoy. Tungkol naman sa espada, talim na bamboo. Mga sanga ay pwede rin, at ang dulo ng palaso ay pwedeng patalasin gamit ang buto ng hayop. Nakatingin ka pa sa ano? Ang sabi ko lang. Kayo na ang maghanda agad. Lahat, kumilos na. Bilisen. Opo. Kumpleto na ang lahat ng materyales. Sunod.
Ako na ang gagawa ng unang busog ng primitive na tribo. Ang unang hunting bow. Binabati kita, nagawa mo ang unang hunting bow. Gantimpala, 5 puntos sa sariling katangian. Gantimpala, kasanayan sa pamamana, level 1. LV isa. Napakaganda, kapag inilipat natin ang produksyon ng mga busog at palaso, at ipinamigay sa bawat isa, parang hukbong hanay mula sa malayo ang kalalabasan. Hindi na sila matatakot kahit dumating ang kaaway. Ay naku, dumating na ang kaaway. Ano? Narinig na nila ang ingay ng tambol. Sistema. Idagdag mo ang lahat ng tubig, sa lakas lahat. Sunod. Ako na ang bahala. Sa wakas, natagpuan ko na ang grupong ito, mga taong walang kaabalahan. Ang dakilang itim na Barnes, kaya nitong pumatay ng sino mang kaaway. Huwag. Ito ay, anong nangyayari? Huwag. Ang kapangyarihang ito ay kapangyarihan ng Diyos. Ano ang sandatang iyon? Paano namatay ang mga tauhan ko? Leader, ang sandatang ito, sobrang lakas pala nito, ang sandatang ito. Ano ang tawag dito? Sibat ito. Muhong, katatapos ko lang ayusin kayo, kumilos ayon sa utos ko. Ayos na ba ang lahat? Ayos na ang lahat. Sige. Ngayon, lahat, sumugod kayo kasama ko. Hindi maganda, tumakas kayo agad. Ang lakas ng tama, ha, subukan ko rin. Ang bagay na ito, hindi kailangan ng sobrang lakas. Pinuno, bilisan, tumakas kayo agad. Bawat hakbang, lahat tayo, mamamatay sa palaso ang bagay na iyon. Sino ba ang nagpaalis sa inyo? Pero, kung tatangkain ninyong umatras pa, ibabaon ko kayo rito mismo. Sugod lang kayo ng sugod. Sino ang matatakot? Papahirapan ko ng 3 araw, nang walang makain. Itatapon ko. Ang mga tauhan ng lalaking iyon, talagang malupit, pero ito ang panahon ni Yunshi. Hindi maganda, boss. May isa pa rito. Hindi ko inakalang may natira pang buhay. Ang lakas ni Muhong. Hindi pala siya kalaban ng lalaking ito. Sabay-sabay tayong sumalakay. Hulihin ninyo siya ng buhay para sa akin. Ano ang pangalan mo? Zukiyu. Boss. Malakas ang taong ito. Mag-ingat. Tao yan ng tribo ng Mantanya. Pagkatapos ng pagkatalong ito, siguradong maghihiganti ang mga buto niya. Paano mo ito haharapin? Gusto niyang wala tayong matirahan. Kung gayon, agawin na lang natin ang lupa niya para tirhan. Sumama ka lang sa amin. Tama ang magiging desisyon mo. Hindi ako kailanman tatraidor. Habaran ninyo siya ng balahibo, at ihagis sa nyebe sa labas. Sa ganitong malupit na lamig. Kahit ilang segundo lang, hindi na makakayanin ng karaniwan. Boss, 3 minuto na. Hindi pa rin sumusuko si Zukiyu, at saka, mukhang hindi siya takot sa lamig. Ano? Wala rin, ipinanganak akong may matinding resistensya sa lamig. May ganito pa palang kakaibang katawan. Kung mapasakin ito. Hindi ba ang saya nun? Dalhin ninyo siya rito, sa susunod. Dapat papatayin na niya ako. Handa na ako. Zukiyu. Bakit ka sobrang tapat sa tribo ng Mantanya? Sobrang tapat naman. Ang lalaking iyon, malupit sa mga tauhan niya, at madalas pang mga agrabyado at maningil ng sobra. Ano bang maganda roon? Lahat ba ng pinuno ng tribo ay ganyan? At saka, mula pagkabata, siya na ang nagpalaki sa akin. Siyempre, hindi ako tatraidor, Zukiyu. Dapat gumaling ka na sa loob ng ilang araw. Hindi ka pa ba nabusog? Napakababa ng tsansa ng matagumpay na pangangaso ng tribo, bukod sa pinuno ng tribo. Gutom ang lahat. Wala tayong magagawa dyan. Sa atin dito. Iba talaga ang sitwasyon. Kumain ka. Siguro galing ito sa tribo nila. Bihirang-bihirang rasyon ito. Gusto mo ba akong pagtalikurin? Sinasabi ko sa iyo, kahit bigyan mo ako ng pagkain, hindi rin ako tatraidor. Kaya, patayin mo na lang ako. Hindi bababasa. Bago mamatay, nakagawa ako ng isa pang ligtas na paraan para mabuhay. Sino ang nagsabing papatayin kita? Umalis ka na. Ikaw. Bitawan mo ako at umalis na ako. Gusto ko lang ipakita sa iyo kung ano ang tunay na magandang tribo. Sa kuweba ng mga kalansay, lahat sila ay naging mga alipin niya.
Pero sa amin dito, lahat ay nakakabusog kumain. Ang kakatapos mo lang kainin na binti ng lobo, ay pang-araw-araw na rasyon lang ng bawat isa. Araw-araw na karaniwang pagkain. Kung pakakawalan mo ako, huwag kang magsisi pagkatapos. Leader. Talaga bang pakakawalan mo siya? Gusto ko lang siyang pauwiin, para ikalat sa tribo ko. Ang balitang nakakabusog kumain ng karne dito. Pero, pagbalik niya, baka dalhin niya ang mga kalansay, at hanapin kami rito, para gantihan tayo. Sa pagkakataong ito, handa na sila. Alam ko, kaya, pagplanuhan na natin ito ng maigi. Hanggati sa labas ng kuweba, maglatag tayo ng bitag ng maaga. Pagdating ng oras at sumugod ang mga kalansay, doon natin kukunin ang ganap na tagumpay. Bitag. Ano iyon? Ang mga taong ito mula sa sinaunang panahon, pati bitag sa panghuli ng hayop, marunong din pala. Bitag na may lubid, nakakamatay na bitag mula sa hinaharap, gamit ang pambobomba ng pambansang diwa. Sa isang iglap, mawawalan ng kakayahang kumilos ang mga kaaway. HMM, Leader. Ang bagay na ito, talaga bang may silbi? Hintayin mo na lang at makikita mo. Kumain ng karne. Hindi ba sila dapat parang ligaw na aso na walang mapuntahan? Paano pa kaya kung ang tribo natin, mas maayos pa rin kaysa sa kanila, higit pa roon? Ang dami nilang pinatay sa akin. Ang utang na ito, babawiin ko. Snowball. Naglipat na ba talaga ang grupong iyon o hindi? Pinuno. Kailangang makipag-away tayo sa kanila. Iba ang mga patakaran sa pagitan ng magkaibang tribo. Ganyan talaga. Bilisan mo at sabihin mo na. Para akong pinaglalaroan. Sila. Walang nagalaw. Ang galing naman. May iksian ako sa pag-ikot ngayong pagkakataon. Lahat maghihiganti. Pero pinuno. May hawak silang mga sandata, na parang sa demonyo, kahit malayo, kaya nila tayong patayin. Hindi tayo magkapantay. Anong klase yung sandatang demonyo? Nakita ko na yan noon pa. Kailangan ng tamang pagtansya yan. Mayroon na ako, ng paraan para labanan sila. Kaya naman pala, nagdilim na naman ang langit, ang kanilang sandata, hindi talaga makakatama sa atin. Lahat kayo, maglapit kayo. Patayin. Pinuno. Ang langit ay nagdilim na, pupunta kaya sila? Sa ganito kadilim na gabi. Siguradong darating sila, nahirapan din kaming makakita. Lahat, maghanda, darating na sila. Nakakatakot talaga. Totoo nga, dumating sila, pinuno. Paano mo nalaman? Hindi nagkamali ang hula ko. Bibigyan kita ng pangalan, tatawag na lang ako sa iyo. Bilang maliit na puti. Pero, ang langit ay napakadilim. Ang aming mga pana, paano gagamitin ang mga ito? Hindi na kailangang gamitin ang pana. Huwag mong kalimutan. Ginawa ko yan bilang paalala, na may bitag. Pinuno, hindi sila gumagalaw. Parang hindi nila tayo napapansin. Ang lahat ng ito, ay dahil sa kawalan ng saysay. Dahil sa katalinuhan ng pinuno, na nakaisip din ng paraang ito. Anong inaantay natin? Sumugod na tayo ngayon, upang takbuhin at puksain silang lahat. Mukhang. Talaga kang nakatakdang mamatay. Ano? Ano to? Demonyo. May demonyo. Anong humuhuli sa akin, saklolo? Hindi sayang ang pag-asa, pinuno, itong grupo, nahuli silang lahat. Kaya pala, ito pala ang tinatawag na bitag. Talagang kamangha-mangha. Lahat. Ay upang patayin ang grupong, ito na naglalaro sa aming mga kapatid, gamit ang kanilang dugo. Maghihiganti tayo. Paghihiganti. Sabihin mo nga ang totoo sa akin. Hindi ba't nakipagsabuatan ka sa kanila, sinira mo ako, pinubrobok kita. Hindi sayang ang pag-asa, pinuno, ang layo ng agwat ng aming mga pana, sa ganito kadilimang sitwasyon, pinuno, nakakapuntos pa rin, kakayahan sa pagpana, eksperto, LV1 na upgrade, eksperto sa pagpana, LV2, pagsasara ng bitag ng host. Matagumpay na nahuli ang 6, gantimpala na libreng mga katangian, 10 puntos. Hindi. Paano ako matatalo? Imposible, pinatay mo ang napakarami kong mga tao. Ibabayad ko sa dugo ang dugo mo. Mamatay ka sa kulong ng paghihirap. Punong scribe. Lubos nang natalo ang tribo ng Bundok Lobo. Sunod. Diretso nating angkinin ang lupain ng tribo ng Bundok Lobo. Salamat sa iyo, Luyaw. Kung hindi dahil sa iyo, ako at ang tribo ko, hindi sana umabot hanggang ngayon. Mas lalong walang paraan para makaganti. Mula ngayon,
Ang sinasabi mo, paniniwalaan ko nang walang pag-aalinlangan. Lahat ng tao, patungo sa tribo ng Bundok Lobo, sumulong. Ang dami nating dinaanan na araw. Sa wakas, hindi na tayo matutulog sa loob ng kuweba. Ang saya naman. Mula nang usigin tayo ng tribo ng Bundok Lobo, hindi ko inakala na makakatulog ako ng ganito kasarap. Luyaw, ito na ang lahat ng mga bihag ng tribo ng Bundok Lobo na nahuli natin kagabi. Punong scribe. Sa mga taong ito, nabasa ang aming sariwang dugo, patayin na natin silang lahat. Muhong. Tigil, punong scribe. Ano na naman iyon? Luyaw. Sa tingin mo ba ang mga bihag na ito? Paano natin sila dapat pakitunguhan? Hindi pwedeng patayin. Noong panahon ng pag-aagawan para mabuhay, talagang nakakubli ang pakikitungo sa kaaway. Saan dito ang bihag? Ito ay lakas paggawa. Sa hinaharap, ang tribo natin. Kailangan pang humarap sa mas marami at mas mababangis na hayop. At sa mas malalakas na kalabang tribo. Kung hindi tayo lalakas, hindi tayo makakaraos. Ang tao ay pinakamahalaga. Naiintindihan ko na. Handa na ako. Sa mga kahihinatnan kapag pinatay, kumilos na tayo. Sino ang nagsabing papatayin kita? Sa pagkakataong ito, papalampasin mo pa ba ako? Ikalawang beses ka na, napadpad sa mga kamay ko, patay na rin ang mga kalansay. Maglingkod ka sa akin. Anong nangyayari? Ayon sa mga patakaran, ang natalong tribo, dapat ubos na silang lahat. Kahit kalansay, napakasama pa rin, walang silbi at malupit pa. At kami, para mamatay na rin. Gusto ninyong mabuhay pa ba? Ngayon, bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Sumali sa tribo ko. Kayo ay hindi na mamamatay. Kung hindi ninyo mapagkakatiwalaan ang tapat kong layon, tingnan ninyo siya. 2 beses ko na siyang nahuli, pero pinakawalan ko pa rin siya. At saka, binigyan ko pa siya ng isang buong pagkain. Masarap na inihaw na laman ng lobo, basta sumali ka sa aking tribo. Bawat isa. Araw-araw busog ang tiyan. Araw-araw busog. Tingnan mo, papalampasin niya talaga tayo. Sumali tayo. Handa kaming sumali. Ikaw, talaga bang papalampasin niya tayo? Kalaga ng lahat, tapos kumain na tayo. Yung lahat ng hayop na nahuli noong nakaraan, ilabas niyo lahat. Ay, ang pinuno na ito. Sinasabi mo ba? Ibang-iba talaga siya sa ibang pinuno. Huwag mong agawin sa akin. Ako rin sasama. Bigyan niyo ako ng parte. Mula ngayon. Ang mga taong ito ay magiging tapat. Hindi ko pa kailanman narinig na may ganitong paraan ng pagtrato sa mga bihag. Ang galing mo. Pero boss, naubos na ang lahat ng pagkain namin. Nakatira na. Wala pang ang taglamig. Mahirap ang panghuhuli. Ang daming tao. Paano pa mabubuhay? Totoo, malaking problema iyan. Kapag nagtiyaga hanggang tagsibol, lahat ay gagaan na. Bago pa nito, balak ko sanang manghuli ng mabangis na hayop, pero ngayon puro niebe na ang lahat. Mahihirapan tayong makahanap ng sapat na may uuwi. Madali lang iyan. Dun tayo umasa. Sa asong lobo ng niebe, matagal mo nang nilalabanan ang asong lobo ng niebe. Tinanong kita, ano ang pinakamalupit na katangian ng lobo? Boss, hindi ko alam. Ang pang-amoy. Mabilis, ipapakita ko sa inyo kung gaano ito kalupit. Xiaobay, sa iyo na umaasa ang lahat. Hindi maganda, boss. Tumakas ang puting USA. Hindi na natin ito mahabol. Tingnan mo ang akin. Lahat ng mga katangian ko, ilagay lahat sa liksi. Sa panahong ligaw pa ang mundo, talagang nakamamangha ang laki ng hayop. Ang isang ito, sapat na para makakain ng buong tribo ng ilang araw. Mga tao, ibalik lahat. Hindi ako nagkamali sa iyo. Sa pagkain at sa iba pa, mas magaling pa ang mga babae sa aming tribo. Ang husay talaga ng paraan mo, USA. Nakaipon ka ng malaking pakinabang. Ngayon, ang buong tribo ay nagkaisa na. Bigyan mo nga ng pangalan ang lahat. Pangalan ba? Tawagin natin, Bayan ng Dahwang. Sige, magandang pangalan, Dahwang. Ibig sabihin, masakop ang mundong ito na ligaw pa noon. Sa panahong ito, sigurado akong makakaraos ako ng maayos.
Binabati kita, tagumpay na naitatag ng pinuno ang tribo. Gantimpala, 20 puntos ng libreng katangian. Gantimpala, kakayahan. Gamutang buhay. Antas 1. Gamutang buhay. Gamutang buhay. Talagang pwede pala, luyaw. Ano bang nangyari sa'yo kanina? Ayos lang ba? Ayos lang, kung ganoon. Ano ang sinabi mo kanina? Oo, ang tigas ng karne na to. Boss, may sakit ka ba? Ang karne na ito para sa amin lahat, ay sobrang sarap na. Para sa inyo, ganun pala iyon. Pero nakakain na ako ng modernong pampalasa. Noong kaka-transfer ko lang, gutom at ginawin ng sabay. Kinakaya ko pa naman habang kinakain. Wala man lang asin ang bagay na ito. Paano kaya ito malalampakan sa tanghali? Asin. Ano naman iyon? Desidido na ako, bukas, kahit anong mangyari, kailangan nating makahanap ng asin, boss. Pero, wala pa kaming narinig kahit kailan, na may ganitong bagay. Hindi ba ninyo narinig ito? Pero bawat isa sa inyo, ay hindi mabubuhay kung wala ito. Kapag wala ito, hihina ang buong katawan ng tao, at baka mamatay pa. Itatanong ko sa inyo, hindi ba kayo regular na nagnanasa ng dugo ng mababangis na hayop? Ang totoo, iyon ay isang paraan para makakuha ng asin. Pero sobrang mababa ang bisa. Bukas, isasanama ko kayo para hanapin ang natural na asin. Nahanap ko na, iyon na ang asin. Pero boss, nasa kabilang panig iyon ng ilog. Sobrang lamig. Hindi natin kayang tumawid. Totoo, mahirap talagang tumawid. Kung gagawa pa tayo ng bangka ngayon, ang daming abala. Ako na lang ang pumunta. Sige, hindi ako takot sa lamig. Halos makalimutan ka na namin sa daan. Sige. Ito ba ang lasa ng asin? Tingnan mo ang reaksyon niya. Siguradong tama ito. Sige. Pero ang asin na ito, paano natin ito dadalhin sa kabila? Iyan, huwag kang mag-alala. Ikaw muna ang magbantay roon. Ako ang pupunta at babalik din. Boss. Saan naman tayo pupunta ngayon? Paggawa ng palayok, hahanapin natin ngayon, ang putik at pinong buhangin. Tapos, may lalagyan na tayo ng asin. Nahanap ko na ang pinong buhangin. May pinong buhangin na tayo, makakagawa na tayo ng palayok. Snowball. Ikaw na muna ang bumalik. Pagbalik mo, kapag tapos na ang pagpipirito ng palayok, kunin mo ulit ang asin. Ayos, may nakita akong mga tao mula sa ibang tribo. Ano raw? Ako mismo ang nakakita, tama. Nasa kabila lang sila ng ilog, at alam ko ang pasikot-sikot nila. Siguradong mga tao sila ng tribo ng lobo sa gubat. Alam mo ba, matagal nang may ugnayan ang mga buto at ang tribo ng lobo sa gubat, na malapit. Kapatid ng maliit nilang pinuno ang isa sa kanila. Oo. Tuwing ika-10 araw, pumupunta ang tribo ng lobo sa gubat, kay buto para kumuha ng ilang hayop bilang kabayaran sa proteksyon, kapag nalaman nilang patay na si buto. Ang ganitong bagay, bakit ngayon mo lang sinabi? Gaano ba kalaki ang tribong iyon? Kung ikukumpara sa tribo ng buto, 3 beses siguro ang dami nila. Ang dami naman pala ng tribo mo. Kakaalis lang sa isang sakuna. Baka mapasok na naman kayo sa mas malaking gulo. Hindi naman ganoon kabigat, may paraan ako. Talaga. Umuwi muna tayo. Boss, paano ba talaga gagawin ang palayok na ito? Walang espesyal na kontrol sa init para sa lutong luwad, kaya mababa talaga ang tsansa na pumalpak. Ituloy mo ang pagsunog, mawawala rin ang aberya sa huli. Basta may mga palayok tayo, makakainom na tayo ng pinakuloang tubig, at makakapag-ipon din ng ligaw na pagkain. Luyaw. Gusto ko pa ring marinig ang suhestyon mo laban sa tribo ng lobo sa gubat. Kung hindi talaga kaya, ako na lang ang magdadala sa mga tao ko, at aalis agad dito, para maghanap ng bagong lugar. Huwag kabahan, panoorin mo akong kumilos. Gagawin natin ito ng ganito. Gagawa tayo ng kahoy na pader na mahirap pasukin at mahirap lusubin. Tapos magtatayo ng bantayan, para armasan ng buong tribo. Kaya naman, balak kong ipunin ang buong tribo, bata man o matanda, lalaki o babae, para lahat ay kumilos. Sa loob ng ilang araw, at itayo ito ng sabay-sabay, Ginoo ng pinuno, kaya mo bang magtiwala, at suportahan ako? Pinagkakatiwalaan kita. Ang kakayahan ng Panginoon ng bahay ay dalubhasa sa pana at palaso.
Anta 2, naiaangat na, dalubhasa sa pana at palaso. Anta 3, napakaganda. Ngayon, ang galing ko sa pana. Kayang tapatan ang buong mundo ng mga courtier. Bakit nandito ang pinuno? Ang astig niya. Balak ko sanang magtanong pa sa iyo, tungkol sa tribo ng lobo sa gubat, kung gaano kalaki ang tsansa natin. Pero ngayong nakita ko ang galing mo sa pana, parang gaman ang loob ko. Anong problema? May nakita ka bang ano? Baluti. Talagang malaking tulong ito sa akin. Luyaw, huwag kang padalos-dalos, mabagsik ang ugali ng dragon, at baluti sa katawan, kahit si Bata ay hindi kayang saktan, wala ring saysay ang pana mo. Sa katawan ng dragon na ito, talaga bang wala itong kahinaan? Meron naman. Ang mga mata niya. Ito ang buong katawan ng dragon, ang tanging bahaging hindi natatakpan ng baluti, pero imposible sa iyo. Punong pinuno, tingnan mo agad. Ano iyon? Dragon iyon. May nakakaya pa lang, pumatay sa halimaw na ganyan. Sino ang taong iyon? Hindi. Hindi ba ang kabilang dako ay teritoryo ng mga kalansay? Hindi ko pa kailanman nakita ang taong iyon. Punong pinuno, ang babaeng kasama ng lalaking iyon. Mukhang siya ang kalaban na nakaharap ng mga kalansay. Sa labanan. Ang babaeng ito, talagang buong tapang na, lumitaw dito. Imposible. Baka napatay na siya ng mga kalansay. Iyon lang ang posible. Kung hindi, hindi siya lalabas dito. Kung ganoon, mabuti na rin. Maliit lang naman silang pangkat. Sasalpukin ko na sila ng isang bagsakan, para maipaghiganti ang mga kalansay. At itong babae, aagawin ko siya. Sa akin siya. Umalis muna tayo rito. Bumalik at pagplanuhan ang susunod na hakbang. Tagumpay, hindi ko binaygo si boss. Sa wakas, nagtagumpay din. Nakagawa ako ng unang takayan. Hindi pa ako nakakita kailanman ng ganitong henyo sa disenyo. Hindi talaga pumapalya ang kaibigan mo. Ayos na ayos. Kapag umatake ang kalaban, basta isara lang ang pinto ng kahoy. At tuluyang hadlangan mula sa loob. Hindi lang ito makakapigil sa dragon, na ganoong kalaking hayop, pati ang mga tao ng ibang tribo, ay hindi na basta makakapasok. Ang mga mangangaso, napabalik ko na sa nayon. Luyaw. Bakit mo, pinagpagawan sila, naalisin ang baluti ng dragon, at isama sa mga balat ng hayop na suot namin, at pagdugtungin. Dahil gusto kong makagawa ng tunay na helmet. Kapag natapos na, maiintindihan mo rin. Boss, hindi maganda, mukhang may kung anong. Umaatake sa pader natin sa labas, bilisan ninyong sumama sa kanila, umakyat kayo sa tore at tingnan. Oso. Bakit may itim na oso, na biglang walang sabi-sabing, umaatake sa pader natin? Hindi ko alam, pero napakalakas ng hayop na ito. Kung hahayaan pa nating magwasak ito, masisira ang pader natin. Luyaw, bilisan mo, tingnan mo, may dumarating pang mga oso. Kapatid, ang plano mo, ang galing nito. Mga itim na oso, ipapasok sa kanilang nayon, buksan ang patayan, ang ilang itim na oso na sumugod. Pagkatapos ng tansya, sa lakas ng kanilang nayon, baka patay na silang lahat. Sa oras na iyon, hindi natin kailangang magpapogi pa, makukuha na natin ang lahat. Ayos. Pumunta ka at silipin mo. Lahat ng tao, sumama kayo sa akin. Ano pang hinihintay ninyo? Bitawan ang mga pana. Ito ay, ang sikreto sa paglusob ng mga itim na oso. Nandito lang. Ang bagay na ito ay tinatawag na matinding prutas ng tibay. Ang mga grupong itim na oso, kumain lang nito. Luyaw, parang veterano ka na talagang mag-isip. Ang dami mo nang alam. Kung gayon, tayo ang napagtripan. Hindi, ang matinding prutas ng tibay, tumutubo lang sa matataas na puno, at hindi madaling makuha ng mga itim na oso. Kaya siguradong tayo ay, biktima ng patibong. Punong pinuno. Ano iyon? Ang mga itim na oso na dala namin, lahat ay naharang ng pader na ito, namatay sa labas, hindi man lang nakapasok. Paano nangyari iyon? May pagkakataon, kumilos agad at lusob. Siguradong gawa iyon ng nayon ng mababangis na lobo, pero ang pader na ito, kaya nitong pigilan ng oso. Pigilan sila, walang problema. Ligtas na tayo.
Isara ang pinto. Umakyat sa tore at wasakin ang mga kaaway. Ako na ang bahala sa kanya. Huwag mo na akong pakialaman, Lu Yao. Napahamak siya ng ganito, siguradong lagot na ako. Pero sa atin sa nayon, mayroon ka, pag namatay ako. Hindi na ako mag-aalala. Mula ngayon, ikaw na ang pinuno ng nayon na ito. Ikaw na iyon. Alam mo ba? Bawat babae sa nayon, ang pangarap nila ay mapang-asawa ang isang pinakamalakas, pinakamatalinong lalaki. Kung buhay pa ako, talagang ang gusto kong ikaw ang mapang-asawa ko. Patay na, sinong nagsabing mamamatay ka na, panggamot na panghilom. Umuulit na naman ang dugo. Lakas ng Diyos, talagang lakas ng Diyos ito. Totoong Diyos siya. Huwag ka nang magsalita. Ganito kalubang sugat, ang panghilom na pangunang antas, hindi kayang lubusang pagalingin, kailangang maayos na tahiin. Hindi ko akalain, mapapagaling pa ako. Siyempre, paano naman kita pababayaan? Teka, talaga ba yung sinabi mo? Seryoso ka ba doon? Laoda, kakaiba, tingnan mo to. Si Laoda nga, kahit ito, nasagi pa niya. Anong meron? Pumunta ka na sa tore at tingnan nyo. Grabe yung may peklat sa mukha, sobrang lakas niya. To, magpahinga ka muna. Lu Yao, lalabas ako ng pader, para labanan sila, mabuti. Ang iyong lakas, ay mas malaki pa kay Muhong. Natural lang yan, ang aking lakas sa pakikipaglaban, ay lubos na walang kapares, sa buong tribo. Diyan lang kayo magaling, sa pananambang mula sa taas. Hindi ba kayo lumaban ng harapan, sa sariling leader na to, kaya ako dumating, sa isang kisap mata. Madadali na kita. Hindi mo talaga alam ang iyong lugar. Bakit mo iniisip, na ako ang naging pinuno? Para kalabanin ka, hindi ko na kailangan ng sandata. Ha? Napakalakas na ng snowball. Pero grabe, napigilan pa rin ang may peklat na yan. Tuluyan na tayong nabarog. Bilis, panin nyo na. Tulungan nyo siya. Para kay Lu Yao. Hindi ako sisuko kailanman. Huwag kang umasang makakapasok ka sa loob ng pader. Pinadala ka nila rito. Ibig sabihin, ikaw ang pinakamalakas sa tribo na to. Pero, paano nangyaring sa aking kamao? Hindi ka nagtagal ni isang suntok. Kinuyog kami. Buti na lang at dumating si Muhong na may kasamang suporta. Patay na yan. Tapos na. Mukhang ang buong tribo na to ay puro walang silbi. Hinding-hindi yan mangyayari. Hindi kami kasing hina ng Mountain Wolf Tribe. Ako na nga ang susunod. Ilipat lahat ng aking stat points sa lakas. Isa pang dumating. Ang lambot ng balat at laman niya. Nagpapakamartir lang. Lu Yao, mag-ingat ka. Lakas din ng yan. Hayaan na nga. Papatayin muna kita. Pagkatapos, babalik ako sa tribo, at tatawagin ko lahat ng mga kapatid ko, para wasakin ang buong tribo nyo. Mali siya. Ano? Paano nagkaroon si Lu Yao ng ganoong kalakas na puwersa? Kakaiba. Papatayin kita. Hindi tama, walang armas na dala si Lu Yao nang lumabas siya. Buti na lang handa ako. Kunin niyo ang mga armor na ginawa ko para sa inyo. Ano yan? Ito ang karunungan. Ang pinakamalaking pagkakaiba ko sa inyo, syempre. Marunong din ako ng kaunting martial arts. Ayos ka lang ba? Dapat mong malaman, ang lokasyon ng tribo ng lobo ng bundok, nasan ba? Kung mag-aalis ng damo, dapat bunutin ang ugat, dalhin mo ako.
Tagapagligtas, nandoon ang tribo ng lobo ng bundok. Tigreng may pangil na espada. Ito ang sinaunang mabangis na hayop na tigreng may pangil na espada. Ang laki. Huwag mag-alala, ang tigreng ito ay nasugatan. Malamang hindi na ito makatayo. Ano, ang tigreng ito ay maaari ring mag-imbak ng anino. Baka naman, sa pamamagitan ng paggamot dito. Huwag kang kabahan, kaya kung gamutin ang iyong sugat. Tagapagligtas, huwag nang mag-aksaya ng oras. Ang tigreng ito ay ginawa ng tribo ng lobo ng bundok. Nasugatan ng ganito, sa lahat ng tao, may malaking puot. Oo, Panginoon, hindi mo rin ba gustong paamuin ito? Hindi pa ako nakarinig na ang mabangis na hayop ay nakakaintindi ng tao dahil hindi mo naiintindihan ang wika ng tao. Kung gayon, kailangan na lang talagang sumuko. Xiaobei, kaya mo bang makipag-usap dito? Binabawi ko ang sinabi ko kanina, na ang mga mababangis na hayop ay hindi nakakaintindi ng tao. Napakagaling. Xiaobei, sabihin mo sa kanya, kaya kung iligtas ang buhay nito, sa kondisyon na susunod ito sa akin. Kayo dalawa. Isama ninyo ang iba. Pumunta muna kayo sa tribo ng lobo ng bundok. Anyayahan ng lahat na sumuko. Lauda, muli na namang pag-aanyaya na sumuko. Siyempre, kung mas marami tayong tao, mas marami ang magtatrabaho, mas malaki ang lakas. Pero, paano kung may tumanggi sa kanila? Ano ang gagawin? Kayo na ang mag-isip ng paraan. Bago ako dumating, kung hindi pa ninyo naayos. Huwag kayong magalit kung hindi ako magpapakita ng awa. Ah. Ang dami talaga ng mga sugat. Ay, mukhang matagal ito. Kakayahan ng host, kakayahang pagalingin, LV1, na upgrade, kakayahang pagalingin, LV2. Nagamot na kita ng lahat. Dapat ka namang magpakita ng pasasalamat, ha? Kanina, naipaliwanag ko na ang mga benepisyo ng pagsuko sa tagapagligtas. Ano-ano ang mga ito? Sinabi ko na sa inyo lahat, ngayon. Mayroon bang tumatanggi? Mabuti, ngayon, ang mga pumayag na sumali, sa tribo ng dawang, umupo. Hindi kami sisuko. Ang tribo ng lobo ay may pinakamataas na kakayahang mabuhay. Tama, nagkataon lang na maswerte kayo. Pinatay ninyo ang aming pinuno. Bakit kami sisuko sa inyo? Ang mga tao sa aming tribo ng lobo ay mas malakas kaysa sa tribo ng lobo ninyo. Mukhang gusto ninyong makipagsanay sa akin. Ha, kalma lang. Hindi mahina ang mga kasama natin. Kung gayon, ano ang plano mo? Papupuntahin ko kaagad ang mga manggalaga. Ang iba pang mga primitibong tao na sumuko ay napahanga rin ng tatlong ito. Ano ang gagawin? A1, hindi sisuko. Sumuko na kami. A1, hindi ito chismis kundi ang Panginoon. Isa lamang iyon sa napakarami. Lahat ng ayaw sumuko ay sumuko na. Akala ko pala, ito ang seramika. Talagang maginhawa at madaling gamitin. Akala ko pala, ito ang pilak. Ang ganda talaga. Uminom ka muna ng tubig. Ito ay maaaring gamitin sa pagpapakulo ng tubig. Ang mainit na tubig ay mabuti para sa katawan. Luyaw. Salamat sa iyo. Hindi ko talaga inasahan na ang aking tribo ay isang araw ay magiging kasing lakas nito. Iyan ay dahil sa iyo. Congratulations, bisita, malakas na tribo. Gising na ang buga ng tanging Diyos. Mataas na general, ang una. Ano, mataas na general, ang una. Sa loob ng teritoryo ng tribo, lahat ng tao sa tribo, lakas dagdag 5, kababayan dagdag 5, pisikal na katangian dagdag 5, espiritual na lakas dagdag 5. Talaga, may mga ganito pa palang kakayahan. Hindi ko gaanong maintindihan ang isinasaad mo kanina. Ang ibig sabihin ay napakasimple. Ang ideya ay ang ating tribo, mula ngayon, maging mas malakas pa, mas matindi at mas marahas. Nauunawaan ko na, ito ay tiyak na magdudulot ng maraming problema at paghihirap. Ngunit huwag mag-alala, naghahanda na ako. Luyaw, talaga akong humahanga sa iyo. Sa paglipas ng taglamig, dumarami ang mga mababangis na hayop. Ang iyong bakod noon ay hindi lamang panlaban sa mga kaaway, kundi pati na rin sa lahat ng mababangis na hayop. Noong una, kasabay ng pagdami ng populasyon, kulang na rin ang pagkain. Salamat sa iyong mga ideya, tulad ng pagtatayo ng isang hunting team. Ang iyong pamamaraan, wala nang kakulangan sa pagkain. Hindi lang ito pangangaso, maaari din itong sanayin ang kanilang mahuhusay na pamamaraan, at maagang matukoy ang paligid ng teritoryo, mga potensyal na panganib. Ang gusto ko ay sanayin sila, upang maging mas mahuhusay na mandirigma, mga sinaunang tao. Punong pinuno, Ginoong Luyaw, may nakita sa unahan. Anong nangyayari? Malaking hayop. Hindi, nahuli natin. 2 tagasunod mula sa ibang tribo.
Anong nangyayari? Sa paligid na ito, may mga tao pa talaga mula sa ibang tribo. Ang delikado, sunod-sunod pa rin. Boss, ang dalawang ito ay mga tagasunod din ng ibang tribo. Nang matagpuan namin sila, diretso silang umatake gamit ang sibat na may palaso, at inatake ang mga tao natin. Buti na lang, magaling mangaso si boss, kaya mabilis silang napasuko, mga handal na iyon. Pero kahit tanungin mo sila, wala silang sinasabi. Sige, saan kayo galing? Kung hindi pa kayo magsasalita, patay agad. Ikaw ang binatilyo ng tribong ito. Sinasabi ko sa'yo, kami ang tribong Mammoth, hindi kailanman si Suko. Tribong Mammoth. Hindi pala basta-basta ang dalawang to. Nang makita nilang sakay ako sa tiger ng espada, hindi sila natakot. Ikaw nga lang naman, ang nakaangkas sa tiger ng espada, di ba? Ano bang ikapagyayabang mo? Kami sa tribong Mammoth, kahit mababangis na kabayo, kaya naming paamuhin. Mammoth. Kahit hindi mo kami palayain pabalik, wala rin yan. Kung matagal kaming di makabalik, mabubuking din ng punong pinuno ang lahat. Mukhang ganun nga. Ang tribong Mammoth na ito at ang nauna nilang kalaban, ay hindi pwedeng paghaluin o ikumpara. Hindi ko inakala, nasa panahong ito. May ganito palang kalakas na tribo, bumalik sa tribo, dalhin ang dalawang to pabalik, ikulong sila. Luyaw. Paano kung bumalik ang tribong Mammoth? Kapag napansin nilang wala na ang mga bakas, madali nilang matutunton kung saan tayo galing. Madali lang tayong matatagpuan noon, kung talagang kaya nilang, labanan habang nakasakay sa mga kabayo. Ang ating pader, hindi ba't wasak agad iyon? At ako, may tiwala ako sa tiger ng espada na ito. Hindi ako takot sa mga kabayo nila, kung ang buong tribo ay kasing lakas ko rin. Hindi na natin kailangang matakot sa kanila. Tulad ko rin, boss. Wala naman kaming katulad mong, ganong kalupit na abilidad, kaya mong sumakay sa tiger ng espada. Hindi dahil sa tiger ng espada, ang mahalaga ay ang may upo ang pansakyan. Ano naman yun? Isang uri ito ng ligaw na kabayo. Ano ngayon kung ganon? Parang may tulong mula sa langit para sa akin. May naisip na akong paraan para harapin ang tribong Mammoth, boss. Huwag mong sabihin gusto mong umasa sa mga kabayong to. Paano nila? Lalaban na ng tribong Mammoth. Sa lakas at katawan. Hindi sila kailangang mas malakas sa Mammoth. Basta ang bilis nila ay mas mataas kaysa sa Mammoth. Sapat na. Mga unang tao ng tribo. Sakyan ang mga kabayong ito para maging kabalyero sa loob ng mahigit 10,000 taon. Napakaraming uri ng nilalang, pero kabayo lang ang naging kasama ng tao. Ito, tiyak na dumaan sa matinding pagpili. Dalhin ang mga kabayong ito, pabalik lahat. Lahat ng tao, magprakti ng pagsakay sa kabayo. Ano bang sinasabi mo? Nawawala ang dalawang pulang unggoy. Magpadala ng isang mabangis na kabayo. Suriin ninyong mabuti. Lauda, ipapagamit sa lahat ng malalakas na lalaki sa tribo. Ang bawat isa ay may kabayo na, pero marami pa rin ang hindi marunong sumakay. Magpatuloy sa ensayo. Kailangan nating maghanda para sa labanan. Basta may kabalyero tayo. Laki agad ang tataas ng lakas natin. Kumusta na ang ensayo mo sa espada? Lauda, alam mo naman ako. Huwag mo nang banggitin ang pana, kapag pinwersa ko ang gamit, napuputol lang ang pana, talagang problema nga yan. Sumama ka sa akin. Lauda, gumagawa ka na naman ng pana, hindi ba marami na tayo niyan? Yung mga pana na ginawa noon mula sa baging. Mahina ang kapit, kulang din sa tikas. Pero, kung gagamit tayo ng pinong material mula sa mababangis na hayop para sa hunting bow, hindi lang mahirap masira, doble pa ang layo at lakas ng tama. Tingnan mo. Magtipon ka sa tribo, ng ilang magagaling na babae. Gawin ninyo ang pana ayon sa paraan na ginawa ko kanina. Ganyan ang klase ng pana. Hindi naman tayo kapos sa nanghuli. Isang divine arrow lang, maliit na issue na yan. Oo. Hindi maganda ito. Anong nangyari? May natuklasang mga tao mula sa tribo ng mabangis na kabayo, na nakasakay sa mabangis na kabayo, papalapit sa ating tribo. At sinusubukan nila ang bisa ng bagong pana. Dalhin mo ako roon. Sino sila? Baging, ang mga taong ito. Tiyak na mga kaaway natin na gusto tayong patayin. Tama, sila nga ang nakabangga natin. At saka, kailangan din nating tapusin sila. Ang mga handal na ito, pinapato pa tayo. Hindi ba nila alam kung gaano kalakas ang tribo ng mabangis na kabayo? Papakita ko sa inyo. Ang puwersang nakakapagpaluhod ng dibdib ng tribo ng mabangis na kabayo. Salubungin, at durugin sila. Mabangis na kabayo nga talaga. Kaya ba talaga nila to? Pakiramdam ko, nanginginig ang buong lupa. Maniwala ka sa akin, Lauda. Apoy. Ano yan? Lauda, naayos na. Nakakatakot talaga ang bagsik ng bagong hunting bow na ito. Maging ang mabangis na kabayo ay kayang mapatamba. Napatay natin ang mabangis na kabayo. At pang-umpisa lang yan. Sa susunod na dumating ang mga tao mula sa tribo ng mabangis na kabayo, hindi ito maaaring maliit na problema. Kung ang mga kabayo ay parang espada, anong mga sandata ang magagawa mo? Lauda.
Maaari ba nating kainin ang karne ng mga kabayo? Hindi pa tayo matagumpay na nakahuli ng mga kabayo. Sinasabi nila, tanging ang pinakamalakas na tribo ay may kakayahang manghuli ng ganitong malalaking halimaw. Hindi katakataka na sila ay sabik. Oo, maaari. Hiwain muna natin itong karne. Dalhin pabalik. Lauda, ito ay mga kabayo. Kaya nating dalhin pabalik ng ilang piraso. May paraan ako. Kayo na lang na 7, kumuha kayo ng isang puno para sa akin. Puno. Naiintindihan ko. Tapos na. Ilagay ang karne dito. At mapapabuti nito ang kahusayan ng pagdadala ng karne ng malaki. Ang host ay matagumpay na gumawa ng isang maliit na sasakyan. Ang gantimpala ay ang kalayaan na magkaroon ng 5 puntos. Walang pagsisisi, lauda, mga kapatid. Magdala ng mga kabayo. Ang aming tribo ay matagumpay na nakahuli ng kabayo. Sino ang pinakamalakas na halimaw? Ngayon, sila na rin ang aming pagkain. Gusto kong tikman ng gamot para sa kabayo. Lahat ay payapa. Ang mga kabayo na ito ay para sa tunay na mga mandirigma sa tribo. Lauda, anong uri ng tao ang maituturing na isang mandirigma? Napakasimple. Hanggang ngayon, ay wala pang nakakabisado ang pagsakay sa kabayo sa tribo. Maaari silang kumain ng karne ng kabayo. Tribo, natutunan na namin ang pagsakay sa kabayo. Kung hindi ka naniniwala, Lauda, subukan mo. Talagang mayroong 8. Ang 8 night na ito ay tunay na biyaya ng langit. Simula ngayon, kayong 8 tao ang magiging pulang unggoy ng aking dawang tribe. Mayroon na tayong mga kabayo. Ang distansyang maaari ninyong takbuhin araw-araw ay lalaki ng malaki. Kayo, 8 tao, 2 bawat grupo, hatiin sa 4 na grupo. Simula bukas, pupunta kayo sa 4 na direksyon, silangan, timog, kanluran, at hilaga, upang maghanap. Lauda, ano ang dapat naming hanapin? Ang lokasyon ng tribo ng kabayo. Ngayon, gusto nilang ipagpalit sa amin. Kailangan muna nating linisin sila. Gamit ang mga rider, linisin ang lahat ng kapaligiran ng tribo. Napakalayo ng abot tanaw, at mayroon pang iba. Maaari kayong umalis ng maaga upang maghanap, at bumalik bago gamabi, sa daan. Ano man ang inyong matuklasan, ay dapat ninyong iulat sa akin. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko. Hiwain. Lauda, pinapadala mo ako upang hulihin ang kabayo. Para saan iyon? Simula ngayon, isasaayos ko ang pintuan. Kung walang malaking problema, hindi ako papayag ang makialam. Sabihin mo, ang teritoryo ng tribo ng kabayo, ay, sa huli, nasaan? Mahanap kaya natin ito? Hindi ko rin alam. Ang daan sa unahan ay sa kapatagan ng damuhan. May ibang tribo pala na hindi alam ang buhay at kamatayan, at may lakas loob pang umatake sa akin, kahit anong paraan pa. Dapat silang lipulin. Ipinapahayag ko sa pinuno, bukas magsisimula, ang buong tribo ay kikilos. Hanapin ang kaaway natin, at ang mga lalaki at babae nila, bata at matanda, papatayin ng ubos. Hindi pwede. Ang sitwasyong ito, kailangang agad tayong bumalik para sabihin sa pinuno, Terra. Tapos na. Magdamag kaming nagpuyat. Sa wakas, natapos din. Matagumpay na nagawa ng host ang malaking sandata. Bato na pambura. Nakatanggap ng gantimpala. Mga punto sa libreng katangian. 30. Boss, hindi maganda. Ano bang klaseng bagay ito? Ang bagay na ito. Ang tawag ay bato na pambura. Siguradong sandata ito laban sa mababangis na kabayo. Mukhang ang ganda ng gamit nito ha. Paano ba talaga ginawa ng boss ito gamit ang kamay niya? Kanina ka pabalisa at nangangamba. Anong nangyari, boss? Pagbalik natin mamaya, may nakakita sa tribong Voy Mammoth. Humanap kayo ng ilang tao. Ilabas ang bato na pambura ko. Kaya pala ganito, dumating ang tribong Voy Mammoth mula sa bundokusan. Pero hindi ko rin inasahan, na ganito pala sila kalakas. Oo, pinuno, lampas 100 ang mga tao nila. Dagdag pa ang mahigit 10 mababangis na kabayo. Hindi rin namin alam kung paano sila lalabanan. Kahit mga mangangasupa, talagang hindi kalaban. Huwag kayong matakot, sa tulong ng bato na pambura na ito, kaya nating harapin ang mababangis na kabayo nang walang problema. Sunod. Ipakita ko sa inyo ang lakas nito. Mabangis na tigre, hilahin ng busog. Naku po, tagumpay man ang bato na pambura, pero ang tribong Voy Mammoth na ito, napakarami pala nila, hindi pa rin panatag. Kailangang may paraan para siguradong manalo. Ayoko mamatay sa panahong ito ng mababangis na mandirigma. Sandali, 6 na tao, paibaba na ang araw, bakit hindi pa bumabalik ang 2 pang tao? Ulat sa pinuno, hindi rin po namin alam. Pinuno, na-late po kami. Kayo ba ay naghanap sa silangang bahagi? Bakit kayo na-late? Nakita nyo ba ang mahalagang balita? Mahal na pinuno, wala pong walang kwentang balita. Sa silangan lang kami. May natuklasan kaming malaking latian. At isa pang bangin. Dahil ang mga kabayo namin, nalubog sa latian. Kaya kami na-late. Iyon ba ang tinatawag niyong walang kwentang balita? Ang totoo, napakahalaga niyan. Sa wakas, naisip ko rin, ang paraan para harapin ang tribong Voy Mammoth, boss, latian at bangin.
Ano bang silbi niyan para sa atin? Sa latian, pati kabayo halos lumubog na lang, para sa mabangis na kabayo, lalo nang di na kailangan pang sabihin. Bukas na lang, malalaman ninyong may halaga ito. Lahat, ihanda ninyong lahat ang laban. Bukas ng maaga, sasalubungin natin ang bahong lobong bundok. Umalis na tayo. Pangunahing pinuno, tayo ay papuntang silangan. Sa bahong lobong bundok, mukhang hindi naman iyon ang direksyong iyon. Papuntang silangan nga, ang pupuntahan natin, ay ang latian at bangin na nadiskubre kahapon. Natuto ka na ring sumakay ng kabayo ha? Siyempre naman, bilang pinuno ng tribo, dapat marunong akong makisama sa mga tao. Pero, narinig ko na napakalakas ng bahong lobong bundok, kahit may naisip kang pambato na makina. Talaga bang walang peligro? Kinakabahan ako ng husto. Wala ka naman. Paano ako kikilos? Huwag kang mag-alala, siguradong matatalo ko ang bahong lobong bundok. Ang dapat mong alalahanin ngayon, ay kung dadami pa ang mga bihag na alipin. Paano kung kulangin ang pagkain? Boss, ang bagay na ito pala, ang hirap talagang matutunan. Hindi naman mahirap, kabisado ko na. Pero boss, bakit doon pa tayo dadaan? At hindi na lang diretso sa bahong lobong bundok, huwag nang magtanong pa. Buti naman at kayong dalawa ang dumating. May mahalaga akong ipapagawa sa inyo. At kayo ang maghahatid nito. Biyaya ng langit, pakiusap, sabihin ninyo. Kayong dalawa. Dalhin nyo agad ang mga tao para hanapin ang bahong lobong bundok. Ako at si kasama ko. Hindi para makipaglaban kayo. Kapag nakita ninyo sila, umatras agad kayo. Siguraduhin ninyong hahabulin nila kayo. At kayong dalawa, diretso lang na tumakbo papuntang silangan. Naintindihan? Boss, nasaan ba ang bungis-ngis na tribong iyon? Hindi pa natin alam. Huwag kang kabahan. Matatagpuan din natin sila. Nakita ko na. Iyan. Ito ba ang bahong lobong bundok? Sa unahan, ang kalaban natin. Lahat, sumugod kayo kasama ko. Patayin ninyo sila. Ano pang hinihintay ninyo? Ayon sa utos ng biyaya ng langit, takbo. Huwag kayong magmadali, ako na ang bahala, hahabulin nila tayo. Ang sama naman. Patayin. Ngayon ko rin lang tuluyang naintindihan. Bakit tayo pinasakay ng biyaya ng langit? Ano ba ang sinasakyan natin? Bakit ang bilis? Nalampas pa sa kabayo natin ng ganito kalayo. Pangunahing pinuno, parang kabayong ligaw yata iyon. Pero hindi namin alam na pwede rin pala itong sakyan. Kaso lang, mas mabilis sana. Lakas at ang aming kabayong mabilis. Hindi pwedeng pantayan. Kaya tumatakas sila. Tuloy lang ang habol. Siguradong gusto nila bumalik sa kanilang teritoryo ng tribo. Pagdating doon, pwede natin silang pahirapan ng husto. Bilisan mo tingnan. Lumitaw na ang latian na sinabi ng benefactor. Totoong dumating sila. Kailan tayo sisibat? Hindi muna. Hintayin nating makulong sila sa balangkas. Nakarating na tayo sa latian. Nasaan ang leader? Hindi ko alam. Magpalaganap kayo agad sa kabila ng latian. May plano siguradong ang benefactor. Patay tayo sa unahan. Nasaan ba talaga ang benefactor? Sakay na kayo sa kabayo. Umakyat. Bilisan ninyong umakyat. Tingnan ninyong mabuti. Patay ang daan sa unahan. Lahat bumaba na sa kabayo. Pakanan. Sugod. Lagot na. Pinuno. Hindi na gumagalaw ang mga kabayong mabilis. Ano ang nangyayari dito? Bakit may latian dito? Panahon na. Sibat na bato. Ipalipad. Ano iyon? May ibubuga ang chief na ito. Kaya niyang labanan ang sibat na bato ng harapan. Leader, ito ba ang kulungan mo? Itaboy sila papasok sa latian. Hindi makakatakas. Benefactor. Ano ang susunod na gagawin? Mga mandirigma ng tribo. Atakihin sila mula sa likuran. Ito ba ang parusa ng langit? Lagot na chief. Dumating na ang mga kalaban sa likod. Bilisan ninyong tingnan doon. Bilisan. Iwan ang mga kabayong mabilis. Tumakas pa arap. Ano na ang gagawin natin? Mukhang huling laban na lang ito. Ikaw ang leader nila. Patayin mo na ako. Kapag napatay siya, wala nang ulo ang grupong ito. Panalo tayo.
Tao pa ba ito? Hoy ikaw! Ano ba talaga ang pinanggalingan mo? Tandaan mo ito, Bolak Dahwang. Leader, nanalo na tayo. Pero marami pang natitirang sugatan sa latian. Huwag nang lumapit, mahigit 100 sila. Huwag ninyong sugurin ng padalos-dalos. Sobrang laki ng mapapala natin kung mamamatay sila. Huwag kayong lumapit, kaysa maubos namin kayo. Mas mabuti nang makipaglaban na lang kami sa inyo. Sigurado ba kayo? Isang kaway ko lang at matatawag ko ang mga bato. Ubusin kayo. Kung susuko kayo sa akin, hindi na kayo mamamatay. Ang langit, pinatawad na tayo. Ano na naman ang nangyayari? Zhang Qing, si Zhang Qing. Bumaba na kayo agad, huwag na kayong magtagal dito. Diyos na dakila. Matutulungan mo ba kami? Kung hindi ko ito magawa, hindi lang sila mabubuhay muli, mamamatay din ang buong pangkat na ito. Gamutang galing. Banal na lakas. Totoong banal na lakas ito. Kahit mahirap pa rin sa pakiramdam, pero mas mabuti ito kaysa dati. Hindi na sapat ang lakas. Ang dami nilang tao, hindi na sila matutulungan ng gamutang galing. Kailangan nating maghanap ng ibang paraan. Umalis na kayo rito ng mabilis. Luyaw. Nagawa mo na, talagang nagawa mo nga. Ano bang nangyari sa iyo? Ayos lang ako. Umalis na muna tayo rito, Luyaw. Nagawa mo na. Pero, ngayon, may bago na namang problema. Anong problema? Kapos sa pagkain, noong una mo akong pinapaalalahanan, akala ko biro lang. Hindi ko inakalang seryoso pala, akala ko noong una, marami na ang tao, pero dahil sa panghuhuli sa malawak na lugar, nakakaraos pa ang pagkain. Pero ngayon, biglang nadagdagan ng mahigit 100 tao, nagiging kapos na ang pagkain. Kaya pala, anong gagawin natin? Naisip ko na papakainin natin ang buong tribo, nang busog ang lahat. Talaga ba? Ano iyon? Kailangan nating humanap ng paraan, pumunta sa kabila ng bangin. Napakalalim nito. Paano tayo makakarating doon? Madali lang iyan. Magpatayo lang ng tulay. Lauda, naisaayos na ang mga bihag. Ipatawag mo ang matatapang na kasapi ng tribo. Pagsama-samahin mo sila, may malaking gagawin tayo. Opo, kung hihilahin natin pababa ang mga baging, at lalagyan ng kahoy, makakagawa tayo ng tulay na kahoy na tatawid sa bangin. Ngayon, iguhit nyo na ang disenyo sa papel. Ang bagay na ito, kaya pala talagang tatawid sa bangin. Napakahusay naman ito. Matagumpay na naitayo ng host ang tulay na kahoy. Gantimpala ang libreng puntos ng katangian. 20. Lauda. Pinapagawa mo sa amin ito. Anong silbi niyan? Malaking silbi. Kapag meron tayo nito, masisimulan na natin ang pagsasaka, gintong palay. Mahusay na pananim, maikli ang panahon ng paglaki, 3 pang-araw, mataas ang ani, napakaganda ng lasa. Binabati kita host sa pagtuklas ng pananim, gantimpala na kasanayan, pagsasaka, antas 1, luyaw. Ano ito? Pagkain ba ito? Kaya pala pwede talagang kainin. Ang bagay na ito, kailangang maluto muna bago malaman. Sa madaling sabi, basta magtanim tayo nito ng marami, kahit buhayin pa natin ng 1,000, hindi rin masama sa usapan. May ganito palang magandang bagay. Ano ang tunog na iyon? Tulong. Tulong. Lason na ahas. Kaya pala ganito, ang binatang ito at ang babaeng iyon, nakagat ng lason na ahas. Luyaw, may nakita ka ba? Kayo. Anong tribo kayo galing? Bolak Dahwang. Huwag kayong lumapit. Anak ko at asawa ko, nakagat ng lason na ahas. Wala nang pag-asa. Anong tribo kayo galing? Baka ako rin ay malaos na rin ba? Sino ang nagsabi ng anak mo at asawa mo? Wala nang pag-asa.
Ang ibig mo bang sabihin ay, may pag-asa pa sila? Siyempre. Hindi mo pa ba narinig? Nasa loob ng 3 hakbang sa tabi ng lason na ahas. May panlunas na tiyak. Ano ang ibig mong sabihin? Sige na nga. Basta alam mo lang, na kaya kong iligtas sila. Basta may iligtas mo ang asawa ko at ang anak ko, handa kong ibigay ang lahat ko, bilang ganti sa iyo. Mohong, kumuha ka ng isang paso ng melatonin at dalhin mo rito. Talagang nabuhay pa sila, nakagat sila ng lason na ahas, pero siguradong mamamatay sila, kayo talaga ang batikan, ha? Hindi ko inaasahan, na ganito pala kalakas ang prutas ng ebolusyon na ito. Mukhang, yung mga taong nahawa sa antok na lason, ay may pag-asa ring mailigtas. Ano ang katayuan mo? Ako ang pinuno ng ipang mula sa tribo ng Shusong. Pinuno. Nasaan ang tribo mo? Paano nangyari ito? Sa tribo mo. Napakahina ng grupong ito. Sa taglamig na sobrang lamig, sa buong lugar na ito, halos walang hayop. Hindi namin mahuli ang pangangaso para may makain. Marami na ang halos mamatay sa gutom. Maraming tribo ang naglaho dahil sa samot-isaring hirap. Kung hindi dahil sa iyo, baka ang tribo ko ay naglaho na rin noong taglamig na iyon. Ang mga tao sa unang panahon na kulang sa paraan ng ikabubuhay, talagang mataas ang tsansa ng kamatayan. Ano ang pangalan mo? Ako si Song. Panginoong Tagatuklas, pwede mo bang tulungan ang tribo ko ng ilang pagkain? Hindi ko kayang manood lang habang namamatay ang mga tao ko. Maliban na lang kung sasali ka mismo sa tribo ko sa Dawang, saka lang kita tutulungan. Sasali ako. Ang saya, napakabilis pa. Noon, bawat pinuno, bago pa ako patumbahin, hindi ako si Suko. Isa akong bigong pinuno ng tribo, lalo na at ikaw ang nakaalam, Ginoo. Iniligtas mo na ang asawa ko. Bilang ganti. Nasabi ko na, handa akong ibigay ang lahat. Kung ganoon, ako ang kikilos para iligtas kayong mga tao na halos gutom na sa kamatayan. Luyaw. Saan tayo kukuha ng pagkain? Hindi ba may handa na rito? Kumuha kayo. Kaalaman, Ginoo, ano ito? Kapag ginawa lang ito, makakakuha tayo ng walang patid na pagkain. Kaalaman, Ginoo, hintayin nating lumaki pa ito. Matagal nang gutom na gutom ang mga tao ko. Magtanim ng mga puno. Sige. Itanim nating lahat ang mga binhi. May pag-asa na tayo. Pagbalik natin, dagdagan pa natin ang mga gamit sa pagsasaka para tuluyang kumalat ang kaalaman sa pagsasaka. Kaalaman. Ikaw ba talaga ang kaalaman na may kapangyarihan ng Diyos mula ngayon? Ang aking tribang Dawang, sa pamamahala na ni Kaalaman. Sige. Kung gayon, manatili ka rito ng ilang araw. Dito. Pwede itong maging panibagong lupain ng aking tribang Dawang. Diyos ng langit, ang lason sa katawan naming lahat. Ganap nang nawala. Pagsuko ng Sako, Tribong Voy Mamat, at Tribong Snowpine, ay napakalakas. Gantimpalang puntos para sa libreng attribute, 30 puntos. Mapa ng lakas ng Sakop, Antas 1, na-upgrade na. Mapa Antas 2. Lahat ng tao sa tribo, dagdag lakas, dagdag liksi, dagdag resistensya ng katawan, dagdag sigla ng isipan. Na-upgrade na ulit ang mapa ko, ang galing. Luoyang, ngayon. Ano ang gagawin natin? Ang Tribong Snowpine na ito, dahil sumanib na rin sa atin, pwede itong maging, sa lupain natin ito sa malaking kapatagan. Kaya, kailangang ayusan natin ito, at lagyan ng depensa, para hindi mapasok ng kalaban. Bukas, ipunin ninyo ang mga lalaking kasapi ng tribo, sa lupain na ito, at magtayo rin ng pader sa palibot. Siyempre, paano ito itatayo? Alam na natin iyan. Wala. Mukhang, ang magagandang gamit sa lupang ito, ay hindi kakaunti, lahat ay dadalhin natin.
Saan niya kaya nakuha ang ideyang iyan? Mula ngayon, ang lupain ng tribang Snowpine. Hindi pwedeng magtagal pa, Luoyang. Sunod, tayo, paano aayusin? Siyempre, babalik tayo sa ating lupain. Sige. Sobra na ang nakuha natin. Terra na. Paano ito? Babalik na tayo sa lupain. Para rito. Mag-iwan lang ng kaunting tao para magbantay. Mahigpit ang mga kondisyon dito. Mahirap bantayan, mataas ang hirap. Pakiusap, huwag mag-alala. May pader na tayo rito. Dagdag pa ang gintong daan na ito. Ligtas ang tabing bakod. Sapat din ang pagkain. Hindi ko kayo bibigwin. Ang bilin ng punong tagapayo. Hindi. Hindi ko sinabing dito ka magbantay. Ang ibig sabihin ng punong tagapayo ay, ikaw at ang mga tao ng nayon ng Zusong, ay sumama sa akin pabalik. Ang mga magbabantay dito, ay may pipiliin akong iba. Zukiyu, magsama ng pangkat ng matatapang na mandirigma, para magbantay sa lupang ito. Kung anong mangyari, agad kayong magpahatid ng mga ngabayo at ipaalam sa akin. Ako ang may utang na loob. Kaya pala ganito ang plano niya. Ang talino talaga. Bukod pa riyan, kailangan pa nating paunlarin ng maigi ang lugar na ito. Ito ang unang hakbang ng aming malaking kalamangan. Sa paglawak ng daigdig na bago namin. Ang utang na loob, alam kong mahalaga yan. Pero kung wala kayo roon, ang hirap pa rin paunlarin ng lupain na ito. Mananatili na rin ako. Sigurado ka. Mas mahina ang kondisyon at seguridad dito. Pero punong tagapayo ka. Dahil punong tagapayo ako, dito ko. Sisikaping magsimula sa wala, at palagwin ang lupain hanggang lumaki ng husto. Sige, Terra na. Sa wakas, nakabalik na. Itanim ang lahat ng binhi. At ito pa. Itanim din iyan. Opo. Mula ngayon, ang aming tribo ng Dahwang ay formal nang pumapasok sa makabagong pagsasaka. Tagumpay. Boss, ang gintong palay na ito, napakaibang himala talaga. Parang bukas o makalawa, aanihin na. Sobra na, parang kakain pa ng 5 kaban sa isang araw. Anong kain-kain? Mamaya, magdadala ako ng isang bodega ng bigas. Ang sobrang ani. Ilalagay lahat sa bodega, sa sinaunang panahong ito. Sinong nakakaalam kung may darating na tagutom? Kailangan nating maghanda ng maaga. Ayon sa huling panghagis nating makina ng bato, gumugol tayo ng 1 buwan, para makagawa pa ng mas marami. Sa ganitong paraan, ang tribo ng Dahwang natin, talagang hindi na matatalo. Ang di lang natin alam, ay kumusta na ang ulan sa panig ng tribo ng Zusong, ngayong panahon. Punong tagapayo, maganda na ang pag-unlad sa loob ng lupain ngayon, sagana ang pagkain. Bagamat sapat ang ating supply ng pagkain, kailangan pa rin nating maging maingat, maaaring may mga mananakop na lumitaw. Huwag kang mag-alala, kuya, hindi lang tayo nagtayo ng pader. Nag-iwan din tayo ng maraming mga ngaso para mabantayan. Ano pa ang kailangan? Ang aking kakayahan ay napakalakas. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa mga mananakop, dakilang pinuno. Natuklasan namin ang mga minahan ng bakal. Talaga. Bilisan mo, dalhin mo ako para makita. Mahusay iyan, ganyang karaming mahalagang minahan ng bakal. Tama ka, Luyaw, ang lupain na ito, mayaman sa resources. Ganyang karaming minahan ng bakal, ang mga tao ay dapat malaman iyan. Siguradong matutuwa sila, dakilang pinuno, doon sa minahan ng bakal namin. Tila may mga kalaban, may mga nagtangkang sumalakay sa aming teritoryo. Dinumihan nila ang aking pag-aari. Hindi lamang iyan, mayroon pang ibang mga tribo, mukhang pati sila ay interesado sa ating mga minahan ng bakal dito. Huwag kang mag-alala, kuya, ang aking kakayahan, kaya kitang protektahan. Pero ang mga kalaban nila ay marami. Sa ngayon, hindi lang tayo napapaligiran, tanging 3 lamang tayo. Ano itong babaeng ito? Bakit siya kakaiba? Saan kayo nanggaling na tribo? Nagtatangkang galawin ang aking mga kagamitan, ang mga pag-aari ng tribo ng Diyos na babae. Kung gusto mong galawin ang mga iyon, halika't lumaban ka. Mag-isa lang ako, kaya kung talunin kayong lahat. Sa isang iglap. Tunay na may kakayahan. Ngunit sa aking harapan, hindi ito epektibo. Hindi maganda, kahit ikaw, hindi mo ako matatalo. Ang tribo sa likuran ko, sila ay may higit sa 100 mandirigma. Ako ang Diyos na babaeng ipinadala ng langit. Kaya kung kontrolin ang damdamin ng kahit sino.
Masdan ang dakilang Diyos na babae. Ano? Sino ang dumating? Kunin ninyo ang babaeng ito para sa akin. Luyaw, pinabayaan kita. Ano ito? Dakilang Diyos na babae, ito ang pader ng tanggulan. Patakbuhin mo ako papasok sa inyong teritoryo. Hindi sayang ang pagsisikap, isa na namang teritoryo ang nakuha. Hindi tama, hindi ba't sinabi mo kanina na ang inyong tribo ay may higit sa 100 tao? Ilan lamang ang tao rito, mga ilang dekada. Dakilang Diyos na babae, ang aming pangunahing teritoryo ay wala rito. Ito ay maliit lamang na lugar. Sige na. Hindi ko inakala na ang inyong tribo ay napakalakas. Kung ang tribong ito ay ganap na masakop, hindi ba't magiging kasando ang pag-unlad? Gagawin kitang isang perpektong demonyo. Pumunta ka at tapusin mo ang misyong ito para sa akin. Hindi ba sinasabing araw-araw may ipinapadalang pulang unggoy para mag-ulat ng sitwasyon? Bakit hindi ka dumating ngayon? May nangyaring masama ba? Sa kabila ng bundok ng niebe, may snowball doon. Wala namang problema siguro. Hepe, tingnan mo nga, dumating na ang snowball. Ang pulang unggoy ngayon, bakit ang bagal dumating? Bakit ikaw mismo ang pumunta? Pinuno, may nangyaring kagipitan sa teritoryo roon. Kaya naantala ako, dahil kagyat ang problema. Kaya ako mismo ang pumunta. Anong meron? Nakagat ng makamandag na ahas ang pinuno ng palaso. Nasa bingit ng buhay at kamatayan. Pakiusap po, pinuno, agad kang sumama sa akin. Pumunta tayo at iligtas ang pinuno ng palaso. Ano? Nakagat ng makamandag na ahas ang pinuno ng palaso. Hepe, bilisan mo at iligtas ang pinuno ng palaso. Ipagkatiwala mo sa akin ang mga gawain dito sa teritoryo. Walang problema. Sige. Sumama ka sa akin. Ako ang kukuha sa teritoryo ng gamot para sa may sakit. Tapos sasama na ako sa iyo. Muhong, kumilos ka. Ikaw. Hepe, bakit mo ako pinapaharap? Para kalabanin si Snowball. Kakaiba ang mga sinasabi niya. Kainahinala ang kilos. Siguradong may mali. Anong mali? Hindi ko pa alam iyan. Muhong, pumunta ka at kumuha ng prutas na pampalinis ng katawan. Ako pa. Bakit ako narito? Ipaliwanag mo ng malinaw sa akin kung ano ang nangyari. Naalala ko na kung ano ang nangyari. Ang mga pangyayari, ganito kasi iyon. Nakakagulat na kayang guluhin ng babaeng iyon ang puso ng tao sa mundong ito. Meron palang ganyang kakaibang kapangyarihan. Ngayon, ang buong teritoryo ng bundok ng niebe ay kontrolado na nila. Kahit ang pinuno ng palaso ay nasa mga kamay nila at hindi alam kung mabubuhay pa. Paano mo nagawa iyan? Kasalanan ko, wala akong silbi. Kailangan natin silang balikan at patayin para makaganti. Iligtas si Yu. Pero ang babaeng iyon, hindi natin siya kayang labanan. Kapag nagpakita ka sa harap niya, mabibighani ka agad. May naisip na ako na paraan. Huwag kang mag-alala. Isama mo lang ako at ayos na. May paraan ako para harapin ang babaeng iyon. Snowball. Nasaan ang papa? Saan na ang Diyos? Ikaw ba ang pinuno? Nasa kamay ko na siya. Ang babaeng ito. Gamitin mo ang kapangyarihan mo at dakpin siya agad. Kapag nakuha na natin ang tribo niya, susunod na sila sa atin. Para hindi na sayang ang oras. Sumuko ka na. Pagbibihag sa puso, hanggang ugat at pinakaugat. Ibig sabihin, ang epekto sa isip, ibigay ninyo sa akin ang lahat ng mga katangian. Ilagay lahat sa isip ko. Nakuha ko na. Sige. Ngayon, lumuhad ka sa harap ko. Ano? Huwag kang gagalaw. Kung hindi, papatayin kita. Banal na babae, nahuli na siya. Banal na babae siya. Paano siya mawawala sa pagkakahawak nila? Imposible iyan. Bakit hindi ka pa napapasunod sa akin? Ipapakita ko sa iyo, walang silbi sa akin ang ginagawa mo. Bitiwan mo ako agad. Kung hindi, kahit mapatay mo ako, kahit gaano karami ang mga tao, magagawa ka pa ring patayin. Totoo ba? Ikaw, matagal mo na palang binalak ang lahat. Imposible.
Ang mga tiktik ko ba? Ikaw na walang hiya. Magsalita ka na, nasaan si Yu? Ang babaeng iyon. Naipadala ko na sa aking tribo. Mas mabuti pang pakawalan mo ako. Ako ang banal na babae. Ako lang ang makakapaghatid ng lahat ng tribo tungo sa kapayapaan. Alam mo ba? Kapag dumating ang sakuna, mawawasak agad ang buong lugar, ang lahat ng tribo sa lupang ito. Ang layunin mong lamunin ng iba pang tribo ay hindi pagpatay, kundi para iligtas sila. Sino bang tulad ninyong mga barbaro? Ang sinabi mo kanina. Ano ang sakuna? Hindi ko sasabihin. Bale na, hawak mo naman ako. Ang buhay ng lahat ay tuluyan ng naubos. Hintayin na lang ninyo ang kamatayan. Hindi ba sabi mo barbaro ako? Ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na tamang landas ng pag-unlad. Dalhin siya sa ating teritoryo. Ano ang ipapakita mo sa akin kung paano mo nilalamon ang ibang tribo? Mabuti. Ang mga tao sa tribo mo ay iba-iba ang palamuti at marka sa mukha. Bakit ganoon? Dahil galing sila sa iba-ibang tribo. Ngayon ay napasa kamay ko na sila. Ang dami nilang kailangang pakainin. Hindi sapat ang pangangaso. Hindi ba marami kayong kinukuha sa labas? Ano ito? Palay na ginto ito. Kapag ginamit iyan, mapapakain ng mahigit 1,000 tao, at may sobra pa. Sige, mukhang hindi ka nga tulad ng inaakala ko. Sasabihin ko na sa iyo. Sa hilagang bahagi ng malaking lupain na iyon, may isang napakalaking tribo. Ang tawag ay tribo ng ngipin ng demonyo. Mahigit 1,000 ang bilang nila. May ganoon kalaking tribo nga ba? Hindi mo ba ako niloloko? Ang paraan ng pamumuhay ng tribang iyon ay walang tigil na pagnanakaw sa ibang tribo. Kaya nila akong labanan ng patas at bukas. Dahil sukdulan ng tigas ng puso, nakita ko mismo ang ilang tribo na nilipol ng lubusan. Sa lupang iyon, ako na lang ang natira. Akala mo kailangan ko pang lokohin ka. Kaya, sinalakay na nila rito. Tama, una, ako ang mabasak. Ang tribo mo ang kasunod na babagsak. Kaya ako patuloy na lumalawak, ay para kalabanin sila. Pero ngayon, hawak mo na ako. Wala na akong pag-asa. Ako na ang lilipol sa kanila, hindi ba? Ikaw. Ano ito? Ano ito? Ngayon, may ganyan ka pa bang iniisip? Hindi ko siya matatalo. Sige na nga. May ganyan pang pag-iral. Kahit magbanggaan kami ng todo, may tsansa pa rin akong manalo. Sino bang nagsabing makikipagpatigasan ako sa kanila? Sa lahat ng oras, kailangan umasa sa talino at diskarte. Unong pinuno, magaling ang mga pana at palaso namin. Maayos din ang pag-aalaga namin sa mga kabayo. Ang susunod. Ituturo ko sa inyo ang mas mataas na antas. Pagsamahin ang kabayo at palaso. Sa iisang grupo, pangangabayo at pamamana. Naiintindihan nyo? Pangangabayo at pamamana, pinuno. Subukan natin. Magprakti ng todo. Kapag dumaan ang panahon, magpapadala ako ng malaking gamit sa labanan. Muhong. Kumusta na ang karwaheng kahoy na ginawa ng mga nauna? Sa pagkakataong ito, ang pinakamahalaga ay ang ikabit ang mga gulong na bato. Sa ganitong paraan, kaya nating maghakot ng mabibigat na bagay. Nagpupumilit pa kaming magtayo. Pero, boss, bakit ba kailangan nating magmadali ng ganito? Dahil sa lalong madaling panahon, may malaking laban na tayo. Bilisan mo. Hindi ko gets ang plano mo. Hindi mo pa sinasabi sa akin. Ano talaga ang plano mo? Ipaliwanag mo sa akin. Ang pinuno ng tribong ngipin ng demonyo. Show ang pangalan niya. Walang awa at sag-apa sa laman. Sinabi ng lalaking iyon. Nasa personal lang niya ako papakawalan. Kapag ibinigay ko sa kanya ang tribo ko. May mas maganda akong naisip na plano. Anong plano? Maganda ka. Sa wakas, naliwanagan ka rin. Kung wala iyon, wala ka nang magagamit na. Mahi ka para manguto ng isip ng iba. Mukhang kusang loob kang sumama sa akin. Maganda ka. Magpakasaya muna tayo sandali. Dakilang hari. Mas mabuti pang sumama muna ako sa pag-uwi, at ako na ang mag-aasikaso sa tribo ko. Tama naman, mahalaga talaga ito. Mas mahalaga pa nga. Dahil marunong kang makiramdam. Hindi na kita papahirapan. Ako na ang magdadala ng mga tao, papunta sa tribo mo. Maganda ka. Hindi ka siguro magpapasako nang walang laban, no? Naibigay ko na lahat sa dakilang hari. Ano pa bang laban ang matitira? Sa bagay, totoo rin. Mas mabilis pa, boss. Nasa posisyon na lahat. Ang daming tao, mula nang ipanganak ako, wala pa akong naranasan na ganito kalaking laban.
Si boss ay laging nagpaplano ng maaga. Itong laban, ipaputok. Ano ito? Anong nangyayari? Huwag tumakbo. Ano? Okay ka lang. Pero, nasa kanya pa ang aking setro. Sabihin mo sa akin, sino siya? Ako ang nagplano ng lahat ng ito. Marami kang pinatay na tao. Lahat ako ang may gawa. Huwag mong isipin na gagana ang mga panlilinlang. Ang dami kong tao. At lahat sila ay mga mandirigmang maraming laban na. Hindi kailanman umatras. Masama, isang grupo ng mga kaaway ang sumugod sa gitna namin. Ang lakas ng mga kaaway na ito. Bawat isa ay madaling matatalo ang 5 nating mandirigma. Ang 5 nating mandirigma. Ano ang sinabi mo? Imposible. Paano magkakaroon ng taong mas malakas kaysa sa aking mga mandirigma? Mukhang epektibo na ang pamumuno. Pasensya na, sa ilalim ng bonus ng mga attribute points. Ganito kalakas. Bakit ka nakikipagsabuatan sa lahat ng lalaki para labanan ako? Napakasimple, sasabihin ko sa iyo. Dahil, ako ang kanyang lalaki. Papatayin kita. Sasaksakin at dudurugin kita ng buhay. Kaya mong makipagtapat sa aking kasalukuyang lakas. Halimaw ka talaga. Nakontrol na siya. Nanalo tayo sa laban na ito, kanina. Bakit mo sinabi? Ikaw ang aking lalaki. Paano ko siya magagalit kung hindi ko iyon sasabihin? Kung hindi siya nagalit ng husto, hindi siya magiging ganito kadaling talunin. Lahat ay naayos na. Boss, inaayos namin ang mga bihag. Hindi pa kami nakakita ng ganito karaming tao. Ito ay isang malaking proyekto. Salamat sa inyong pagod. Kung matagumpay nating makuha ang lahat ng mga taong ito, ang ating lakas paggawa ay tataas ng malaki. Ako at si Zukiyo ay mauuna nang umalis. Boss, ikaw at ang chief ay mag-usap ng dahan-dahan. Salamat, muli mo akong iniligtas. Sa pagkakataong ito, natalo natin ang tribo ng Muki, tribo ng Dawang, sa kontinenteng ito. Wala nang mga kaaway. At, sa pagkakataong ito, tayo ay hindi pa naganap na lumakas. Ang tunay na magandang araw, ay darating na. Noong una, konti na lang ang natitira sa akin na tao, nakatago sa kuweba, sa bingit ng gutom at lamig. Hindi ko inakala na darating tayo sa araw na ito. Lahat ng ito, ay dahil sa iyo, Lu Yao. Nag-ayos na ako ng mga bahay para sa inyong lahat, magpahinga ka ng maayos ngayong gabi. Pinuno ng tribo, mahigit ilang araw ka nang nakulong. Matulog ka ng maayos ngayong gabi. Lu Yao. Ngayong gabi. Matulog tayo ng magkasama. Sama tayong matulog. Sige. Hindi ko inaasahan. Talagang may gantimpala pala ang sistema. Sinasabi mo nga, mukhang kailangan kong gumastos pa ng salapi. Sige na nga. Mas mabuting matulog na muna. Ang iyong banal na tribo, bakit hindi na lang sumali rin? Ang aking malaking tribong Dawang ay mapapasakamay na, para hindi ka magutom ng husto. Buong kapatagan ay magiging sa iyo na. Ako lang mag-isa, kaya kung paunlarin ng husto ang tribo ko. Siguradong hindi ako pahuhuli sa iyo. Salamat sa Red Along ibinigay mo sa akin, pinuno ko. Ako pa nga dapat ang magpasalamat sa iyo. Ibinigay mo na nga sa akin ang mina ng bakal. Magkita tayo uli. Napagod ka ba, Lu Yao? Ngayon ay napakarami ng tao sa tribo. Ano na ang gagawin natin sa susunod? Labis ang pagdami ng kapangyarihang banal. Kailangang palawakin na ang kasalukuyang lupain. Sa pagkakataong ito, hindi na pawang mga kubo at bakod na kahoy lang.
Lauda. Ano ang ginagawa mo? Pabango ng bubuyog. Sa pamamagitan lang ng pabango ng bubuyog, makakamit ng hurno ang tamang init. Magpapanday ako ng bakal. Kayong ilan, lumapit kayo. Ituturo ko sa inyo kung paano gamitin ang pabango ng bubuyog. Tingnan ninyong mabuti. Sobrang himala naman ito. Napakalinis na bakal. Mukhang wala ng problema. Kayong ilan, gawin ninyo ayon sa ginawa ko kanina. Lauda. Hindi ba ito pagpapapula ng bakal? Ito ay laryo. Ito ang bagong materyales namin para sa harang laban sa hamog at pader. Ang tigas at galing tingnan nito. Lauda. Sa labas nito, may nakapalibot na hukay. Ano ito? Ilog ng depensa ng bayan. Kapag naghukay tayo ng kanal at inihabol ang ilog, papasok ang tubig ng ilog. Hindi lang nito mapapalakas ang depensa, magagamit din itong pandilig sa mga pananim. Napakalaking proyekto niyan, hindi ba? Kaya, papalakarin ko ng todo ang buong tribo. Lahat ay papakilusin. Bawat isa ay bibigyan ng tungkulin. Ang lakas paggawa ay kailangang lubos na magamit. Kayo, bilang pangkat ng pangangalap, ang bahala sa pagtipon ng matitigas na bunga, pagkolekta ng kahoy, bato, mga baging, at lahat ng iba pa, na may halaga. At kayo naman, ang bahala sa pangangaso, sa paghuli ng mga hayop. Naiintindihan ba? Naiintindihan, naiintindihan. Pangkat sa pagtatanim. Pangkat sa paghilom ng mina. At ang pinakamahalaga pa ay, pagpapagawa ng grupo, sa amin ng bayan Dahwang, bagong lupain, ipagkakatiwala ko sa inyo. Luoyaw, abala ang lahat sa labas. Ikaw lang ba ay? Ito ang tawag na salita. Kapag meron ito, maitatala ang mga bagay, at maipapasa ang sibilisasyon at kaalaman. Halimbawa nito, ang tawag dito ay titik ng apoy. Tingnan mo, parang tunay na nagliliyab. Mula ngayon, lahat ng tao sa tribo, bukod sa araw-araw na trabaho, ay kailangang matuto ng mga titik ng Han, hanggang sa matutunan ito ng lahat. Ito ay madami na ang nagsabi sa tribo, hindi na bagay ang kagamitang bato sa pagsasaka. Gusto kong dalhin kayong lahat sa tunay na panahon ng bakal. Magsimula sa mga gamit sa bukid. Pinuno. Ayos na ba ang mga kagamitang gawang binata? Huwag kang mag-alala, lahat ay maayos na. Tingnan mo. Bukod dito, may mga bagong sandata rin. Maganda, kapag nasuutan ito ng lahat, kahit sa bilis ng trabaho o lakas sa laban, malaki ang itataas. Pero pinuno, may isang bagay akong sasabihin sa inyo. Ito ay ubos na ang bakal na mina. Ano? Ang dami-dami nating bakal na mina, ang bilis namang maubos. Sa totoo lang, oo nga, dahil isa itong tribong may mahigit 1,000 tao, kaunting bakal na mina lang, kulang pa sa isang baso ng tubig. Pinuno. Sa ganitong sitwasyon, ano ang dapat nating gawin? Marami pa tayong kapatid na wala pang kagamitang bakal. Unahin nating ibigay ang mga kagamitang bakal sa pinakamahuhusay na miyembro ng tribo. Tungkol sa natitira, hahanap pa ako ng paraan. Ito ay bangka. Pero, hindi pa ako nakakakita kailanman ng ganyang bangka. Ito ay talagang kayang sumuong sa unos na bangka. Gusto kong maglayag sa dagat. Bakit? Napaka-pelagroso ng paglayag sa dagat. Hindi pwede na ganito lang tayo, na kontento sa harap natin. Maglayag sa dagat, para makita ang mas malawak na mundo. At saka, ubos na ang bakal na mina. Magsugo ng pangkat ni Hao para maghanap. Baka may konti pang makuha. Siguro, ang paglayag sa dagat ang solusyon. Maglayag sa dagat. Paano natin lulutasin ang problema sa bakal na mina? Madali lang. Palitan. Tama ang hula ko. Hindi lang sa Zhejiang, kundi pati sa pagresolba ng problema sa mina ng bakal. At saka, sa pagkakataong ito, bukod sa bangka, nag-aaral pa rin ako. Isa pa, mas mahalaga pang bagay. Pampasabog. Pampasabog. Gumawa ng pampasabog. Ang pinakamahalagang sangkap ay ang pagpapaalsa ng mantika. Buti na lang. Nakaipon ako ng maraming taba. Hindi. Matagumpay kong naipamahagi ang mga bakal na kasangkapan. Ito ang pinakamalaking karangalan. Tama, ito ang malaking ambag ng pinuno. Kinikilala kami niyan. Hindi ako pumapayag. Alam mo naman, mahusay din akong magtrabaho. Bakit? Hindi ako nabigyan ng bakal na kasangkapan. Hindi ako kulang sa kayod kaysa sa iyo. Ang bakal mo dapat sa akin ibinigay. Tumahimik muna kayong lahat.
Sa ngayon, ang pinakakakaiba lang, ang nakatanggap ng unang batch ng mga bakal na kasangkapan, pero hindi ibig sabihin na ang hindi nakatanggap ay hindi magaling. Pinapangako ko. Sa ngayon, ang bagong tribo natin ay kasalukuyang itinatayo. Basta ang bawat isa sa inyo ay magtatrabaho ng mabuti, ang bawat isa sa inyo ay magkakaroon ng bakal na kasangkapan. Talagang may paraan ka. Ang lahat ng miyembro ng tribo ay parang biglang nagkakuryenteng sigla. Pero sigurado ka ba na ang paraan mo talagang kayang lutasin ang problema sa bakal? Huwag kang mag-alala. Ang bangkang dinet ako ay ginagawa pa lang. Tinataya kong sa oras na matapos ang buong bagong tribo. Ang bangka rin ay matatapos na. Sa panahong ito, ikaw ang namumuno sa tribo at gumagawa pa ng mga salita at nagdidisenyo pa ng bangka. Talagang napakahirap mo. Susunod, ikaw na lang ang mag-focus sa paggawa ng bangka. Gawin mo na lang ng panatag ang loob. Ito, babantayan ko ng maayos ang buong tribo na masipag magtrabaho. Ayos. Ayon sa tagubilin ng mapagkaloob, pagkakataas ng proa ng bangka, sa labas, gagamit tayo ng batong putik. Sa buong buhay ko, hindi ko pa nakita ang ganito kalaking gusali. At ito, kami pa mismo, ang bumuo nito gamit ang sariling kamay. Ang galing. Kapag may mga butil na ito, ang tribo ko, mas lalong uunlad. Panahon na, para ipagyabang natin ito sa mga iyan, at para maantig siya. Ang mga gintong palay na ito, ibigay mo sa kanya, ang tribo niya. Napakarami ng tao, siguro gutom na sila. Malaking Ginoo. Tingnan mo iyon. Tribo iyon ng mga iyon, kailan pa nagkaganito? Sobra. Ang dami palang gintong palay. Paano ba nila nagawa iyon? Maligayang pagdating, tingnan ninyo ang bago kong tribo. Ito. Paano nila lahat nagawa iyan? Hindi pa iyan ang huli, ang pinakamatindi. Eksakto ang dating mo. May dala akong bagay, gusto kong ipakita sa iyo. Napakalaking bangka. Kaya, gagamitin mo ito para makatawid sa dagat. Tama, handa na ako. Ang tribo dawang ko. Hindi lang dapat masupil, itong malawak na lupain, kundi pati ang dagat at langit. Oh, ayos. Ang lalaking ito, totoong hindi ko siya kayang talunin. Mukhang napahiya pa ako ng husto. Lahat, maghanda kayo. Bukas ng maaga, sumunod kayo sa akin at tumawid sa dagat on time. Kayo. Kayong lahat ang pinili ko, pinakamatitibay na mandirigma. Kaya, pwede kayong sumama sa akin, para matapos ang maringal na misyong ito, tumawid sa dagat. Tumawid sa dagat. Tagapagligtas. May isang bagay akong hindi maintindihan. Sa lakad nating ito, bakit pa tayo pupunta? Makipagkalakalan sa ibang tribo. Oo nga. Diretsong gaya ng dati. Talunin sila, at isama sila sa atin, hindi ba? Maganda ang naiisip ninyo. Pero hindi pa sapat ang timpla, sa lakas natin ngayon. Sobrang kulang para magpadala pa ng mas maraming tao sa dagat. Kaya nating protektahan ang sarili natin sa ngayon. Huwag na kayong maghangad pang sakupin ng iba. At saka, ang kalakalan, may mas malaking pakinabang na hindi agad halata. Punong pinuno, may natuklasan kaming isla. Ayos na ayos. Lumapag kayo sa dalampasigan. Punong pinuno. Ang mga iyon ay nakaupo sa malaking sasakyang iyon. Mukhang lumipad sila rito. Halata naman, lutang sila rito. Ang mga tao sa ibang tribo na dumating sa isla natin, mukhang gusto nilang makipagdigma. Hindi tayo pahuhuli sa laban. Nang dumaong ako kanina, nasabi ko na noon, hindi tayo rito para makipagbasag ulo, at saka, makipag-away ako, sigurado ka. Ito. Tapos iyon. Ano ang gusto niyong gawin? Ang bagay na ito ay pwedeng pakuluan ng tubig, maaari ring lutuin ng karne. Ang mga pagkain dapat kainin habang mainit, upang hindi magkasakit. Ang bawat tribo ay dapat na mayroon nito. Ang bagay na ito ay napakaganda. Kung gayon, ano ang ipapalit natin dito? Napakasimple lang. Kailangan lang natin ng mga ganitong piraso ng bato, at makipagpalitan tayo. Mga bata, dalhin ninyo dito, mahusay, ulo. Okay lang ba ang ganitong uri ng bato, boss? Mukhang hindi malinis ang batong ito. Ayaw natin nun. Bastos, pangit. Mayroon hindi lamang bakal dito sa ibabaw. Mayroon ding tanso, at mayroon ding magnets na pwedeng gawing gamot. Talagang malaki ang kinikita natin. Transaksyon.
Ang matagumpay na pagpapalitan sa ibang tribo. Matagumpay na nakumpleto ang unang paglalakbay sa dagat. Ang gantimpala ay ang mga katangiang malaya. 20. Boss. Talaga namang may kakayahan ka. Napakadali nito. Kaya nakakukuha tayo ng napakaraming mina. Ito pa lang ay ang unang istasyon. Kailangan pa nating pumunta sa mas maraming isla. Upang makapagtatag ng isang ruta para sa pangmatagalang paglalakbay. Kapag naging matagumpay, mula ngayon, maaari na tayong gumamit ng mga kasangkapan, upang makipagpalitan ng mga mina na hindi nauubos. Gamitin ang mga bagay na sobra-sobra sa atin, upang makipagpalitan ng mga mineral na mas mataas ang halaga. Napakagaling. Pakanabangan ang balat ng malinis na hayop, at ang mga piraso ng balat na pinakinis bilang papel, upang makatabang sa pagtatala ng mga bagay. Boss, nasaan ka? Naghahanda ako ng mapa, sa pag-ikot nating ito sa mga isla. Gagamitin ko ang pagkakataon na ito, upang itala ang lahat ng mga hugis ng lupa sa paligid. Muhong, ang pag-aaral mo ng mga karakter, ano na ang nangyari? Boss, medyo mabagal ang bilis ng pag-aaral ko. Bigyan mo pa ako ng kaunting oras. Sige na. Si Enren. Natutunan ko na lahat ng mga letra na iyon, mukhang sa tribo. Mayroon talagang mga taong may kapalaran, kung gayon. Tulungan mo akong gumuhit ng mapa, mabilis na tayo, makakarating na tayo sa susunod na istasyon. Ang mga isla sa paligid, itala rin sa mapa. Sa ganitong paraan, patuloy na maglalakbay at makikipagkalakalan, hindi lamang sa patuloy na lupa, gusto kong makapagtatag ng isang sistema ng paglalakbay sa dagat. Enren, ito na ang ating ikot, ang huling lupain ng paglalakbay, at hanggang sa kasalukuyan, ang pinakamalaking lupain. Ito ay nagpapahiwatig, nasa lupain na ito, maaaring may pinakamalakas na tribo, pinakamataas ang halaga sa pakikipagpalit, itala mo ng maigi sa mapa. Bakit napakaraming kalansay ng tao dito? Ano iyon? Regalo ng biyaya, ginagamit iyon para sunugin ang tao hanggang mamatay. Ang tribo sa islang ito. Mukhang tribong kumakain ng tao. Matanda, kalaban sila. Kalaban. Mga pagkain lang sila. Kainin sila. Huwag kayong magmadali. Tanungin mo muna kung anong tribo sila, nandito kami para makipagpalit. Ang ibig mong sabihin, maaari ninyong gamitin ang mga gamit, ipalit sa ibang gamit, kahit tribong kumakain ng tao. Siguradong marami rin silang kapakipakinabang na gamit, kailangan lang namin ng mga sandata para sa laban, para mabuhay ang aming tribo, patayin ng iba sa kakainin sila. Pwede ang palitan. Pero may maliit akong kondisyon. Pwede ba? Anong sabi mo? Balak kong papuntahin ang mga tao ko, sa loob ng tribo ninyo, para tingnan kung talagang malakas kayo. Ang aming tribong kumakain ng tao, makikipagkooperasyon sa malalakas na tribo. Oo. Ano ang pangalan mo? Ako. Wala akong pangalan, naiintindihan ko, mag-ingat ka. Napakadelikado ng tribong kumakain ng tao, bakit pa makikipagkasundo sa kanila? Oo nga, itapon na lang natin ang matandang ito, sa dagat. Ako. Hindi ako taga-tribong kumakain ng tao. Palitan. Hindi na kailangang alamin kung sino ang kabilang panig, basta may mapapala. Huwag kang mag-alala, hindi kita sasaktan. Mas mabuti pang tingnan mo muna ng maigi ang tribo ko, tapos bumalik ka at sabihin mo sa pinuno mo. Sa wakas, bumalik na siya. Ang ganda ng mga likha na ito. Hindi kaya. Talaga bang may Diyos sa mundo? Biyaya ng langit, tapos na ang mapa. Tingnan mo. Hindi kaya interesado ka rin sa mapang ito. Hindi ako interesado sa mapa. Ang maliliit na ito sa ibabaw. Ano ang mga iyon? Mga titik iyon, mga sulat na ginawa ko, ang buong tribo ko. Ay nag-aaral ng ganitong uri ng sulat. Ikaw. Pwede mo ba akong pagmasdan? Ang buong tribo. Ay kailangan ko pang pilitin bago mag-aral. Ang matandang ito pala ang kusang gustong tumingin. Sige, ihahatid kita sa isang lugar. Napakahimala nito. Sila, saan ba sila galing? Ako ang gumawa ng lahat ng ito. Kaya pala. Ikaw pala ang Diyos.
Ano ang ginagawa mo? Bilis, tumayo ka. Ang sabi ko. Bilang isang tao mula sa kilalang tribo. Ikaw. Bakit ka interesado sa mga ito? Ako. Hindi ako talaga tao mula sa kilalang tribo, kundi mula sa tribo ko. Pagkatapos akong talunin nila, dinala nila ako. Noong nasa dating tribo pa ako, mahilig na akong gumawa ng iba't ibang kasangkapan. At magsaliksik ng iba't ibang materyales, dahil sa kasanayang ito, sa kilalang tribo, kaya ako nila pinanatili. Ganun pala yun. Pero ngayon, nakita ko ang mga likhang ito. Tsaka ko naisip, na ang mga imbensyon ko, ay hindi pala gaanong kahalaga. Pakituruan mo ako. Sa pag-aaral, di ko maipapangako, pwede mo na ngayong tingnan. Pagdating ng panahon, kailangan mo pa rin bumalik sa tribo mo, at sagutin ang utos ng pinuno. Pagkalipas ng 3 araw, muli kaming lulusong sa biyahe, para ihatid ka pabalik, Luyaw. Narinig ko, makikipagtulungan ka sa kilalang tribo. Delikado iyan, sobra. Sa tingin mo ba? Hindi ko alam ang panganib noon. Naalala mo pa ba noong huli kong sinabi sa iyo, tungkol sa pulbura? Sa panahong ginugol sa pag-aaral at paghahanda. Sa loob ng 3 araw, magagawa ko iyon. Itong pulbura, ano ba talaga ito? Ang bagay na ito, kailangan lang ng palad, na medyo mas malaki pa, at pwede nitong wasakin ng isang maliit na bundok sa isang kisap mata. Sige, ihanda na ang susunod na paglalayag, aalis na naman tayo. Boss, ang mga kalakal na kukunin sa pagkakataong ito, mas marami pa kaysa noong nakaraan. Doon din tayo dadaan sa dating ruta, pero sa pagkakataong ito, ibang ikot ang gagawin natin. At sa huli, pupunta tayo ulit sa kilalang tribo na iyon. Boss. Tapos na ang lahat ng kalakalan sa biyahe, ang huling lugar na lang ang natitira. Ngayon, ihatid mo siya pabalik. Totoo ba ang sinabi mo kanina? Ang tribo nila, ay mayamang-mayaman na talaga, sa ganong antas. Oo. Lahat iyon ay nakita ko mismo. Pinuno. Makipagkalakalan na lang tayo sa kanila, kung ganun. Baka maging kasing lakas din tayo. Hindi. May mas maganda akong paraan. Kagalang-galang na nakatatanda, ano bang balak mong gawin? Ang grupong iyon ay bumiyahe ng napakalayo. At iilan lang ang dala nilang tao, hindi ba ito ang napakalaking pagkakataon? Patayin silang lahat. Gawing pinatuyong karne. Tapos, may handa na ring malaking barko. Tamang-tama. Ipadala kita para sumunod sa kanila. Tandaan mo ito ng maigi. Nasaan ang tribo nila, pagdating ng araw? Sa akin na ang lahat niya. Ang mga lalaking iyon, nasaan na sila ngayon? Nasa tabing dagat pa. Makipagkalakalan sa atin. Isama lahat ng tao. Sugod. Sugod. Hindi maganda. Talagang mapanganib ang mga lalaking iyon. Kukuha sila sa atin ng buhay. Boss, ano na ang gagawin natin? Huwag magpanik. Unahin ninyong harangin ang mga tao. Pupunta ako sa barko para kumuha ng isang bagay. Bigla kong napansin, ang lakas pala ng laban natin. Bawat isa sa tribo natin, kayang lumaban sa isang pangkat sa harap. Ang galing, astig na astig. Hindi maganda. Bagaman kaunti lang sila, pero hindi rin natin sila basta matatalo. Ubusin ang asong pumipirma bago ang ginto. Makinig ka. Unahin mo siyang patayin. Naiintindihan mo ba? Patayin niyo ako. Ito ang pinakamalakas na mandirigma ng aming tribong kumakain ng tao. Sa lakas. Hindi maganda. Dumating sila dahil sa utang na loob. Pero hindi na namin sila kayang protektahan ngayon. Pangalan, Luyaw. Lakas 64. Liksi 14. Depensa 10. Espiritu, 113. Nasa iyo ang 70 puntong pwedeng ilaan sa mga katangian. Ibuhos mo lahat ng katangian ko, sa depensa. Ano, ni isang gasgas wala. Paano niya nagawa iyon? Ngayon na. Ipakikita ko sa inyo ang lakas ng bagay na ito. Sindihan ng apoy. Naku po. Sumuko na tayo. Tiyak na patay na tayo. Ayon sa mga alituntunin ng tribong kumakain ng tao, kapag nabihag, kakainin ka.
Sadyang ibabalik tayo. Ibig sabihin, gagawin tayong baon. Siguradong pagbalik niya. Tapos kinausap niya ang pinuno ng tribong kumakain ng tao na babanggain tayo. Patayin na lang siya. Siya ang nagpa siya noon mismo. Wala akong kinalaman dyan. Pinaiiwan pa kita para may pakinabang ka. Hindi kita papatayin. Paano naman ang iba sa tribong kumakain ng tao? Gusto ninyo bang hulihin sila at aipakin sa kanila ang sarili nilang lasa? Sino ba ang nagsabing ganoon ang gagawin ko? Sa tribo nating ito. Pagkatapos matalo ang kalaban, ganito talaga ang galawan. Kumain ka na lang ng bihag. Sayang na sayang ang ganyang paraan. Mas mabuti sana kung ginawang lakas paggawa na lang. May paraan ka pala. Talagang kulang na sa taong maghahanap buhay ang tribo. Dahil marunong kang bumasa, ikaw na ang magpapalista ng lahat ng datos ko ngayon. Ipasa mo sa lahat. Kaya mong sulatin sa sarili mong kamay ang ganito kagandang tanda ng Diyos. Isa itong karangalang habang buhay kong ipagmamalaki. Mula ngayon, ang mga titik ng tribong Dawang ay opisyal nang ipapasa. Baka ako ang unang nagtala ng kasaysayan.